Hitman with a Badass System Chapter 1 hanggang 10. Sa isang lugar kung saan walang iba kundi kadiliman ay lumitaw ang tatlong maliwanag na ilaw. Ang bawat liwanag ay kumikinang ng 1,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw mismo. Damn, saan nawala ang madugong bagay na iyon? Ang isa sa mga ilaw ay tumunog na galit at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa paligid na kawalan ng laman. Relax, Omega 2, nawala na ang pinakamalaking banta natin, ngayon kailangan lang nating maghanap sa universo na ating nilikha at hanapin ang bagay na iyon. Kalmadong sabi ng ibang mga ilaw habang ang tatlong ilaw ay nagsimulang kumikinang ng mas maliwanag. Naramdaman mo ba yon? Lumalakas tayo ibig sabihin patay na yung Omega. Ang pangatlong liwanag ay parang tumatawa. Dahil sa bagay na iyon, inabot kami ng 100 milenyo upang patayin ang Omega 1. Sigaw ng galit na si Omega 2. Kailangan nating mahanap ito bago ito mahulog sa mga maling kamay, pagkatapos ng labanan kasama ang Omega, hindi ko na kayang labanan ang isa pang Omega. Kahit na may kapangyarihan ang bagay na lumikha ng isa pang Omega, sa palagay ko ay hindi nito magagawa iyon bago natin ito matagpuan, paano kung mahulog ito sa mga kamay ng ating mga nilikha. Nilikha natin sila at tiyak na mapapatay natin sila at kunin ang sa atin. Ngayon, kumuha tayo ng isang sektor ng universo at maghanap at huwag kalimutan ang ating deal. Asterisk 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 asterisk. Samantala sa ibang lugar, ang nayon ay puno ng dugo at katawan. Pula, kayumanggi, at itim ang mga bagong kulay ng dating isang lihim na nakatagong santuwaryo, na ngayon ay naging yugto ng isang mapaminsalang labanan. Ang hangin na karaniwang mayaman sa mga amoy ng mga halamang gamot, ilog, at mga tunog ng wildlife, ngayon ay isang malaimpyernong simponya ng mga hiyawan, pagsabog, at labanan. Ang mga lalaking nakasuot ng full battle armor ay kinakatay ang mga figure na may hood habang mas maraming armored na lalaki ang pumapaligid sa huling figure na may hood. Ihulog mo ang iyong espada, Obres, kung wala ka, hindi namin matatagpuan ang lugar na ito, ang pinakamaliit na magagawa namin ay bigyan ka ng isang mabilis at walang sakit na kamatayan. Sabi ng lalaking nakasuot ng full metal armor habang tinatanggal ang helmet at inilabas ang mukha. Ang masamang ngiti at ang peklat sa kanyang mukha ay lalong nagpaputi sa kanya, ngunit si Obres ay wala sa estado upang irate ang kanyang mukha dahil siya ay puno ng mga sugat at nakikipaglaban sa labis na pagkakasala sa kanyang puso. Pagtingin sa paligid ng mga bangkay ng lahat ng bumuhay sa kanya, gusto ni Obres na magpakamatay sa pinakamasakit na paraan dahil kasalanan niya ang lahat ng nangyari dito. Para sa labas ng mundo, ang lugar na ito ay naging mito lamang hanggang sa mahalin niya ang babaeng ginamit sa kanya upang marating ang santuwaryo na ito. Kahit na sinabi sa kanya ng kanyang isip na ang lahat ay tapos na at ang cosmic stream na kanilang isinumpa na protektahan ay nahulog sa mga kamay ng hari ng Thursday siya, ang kanyang puso ay tumangging paniwalaan ito at nais na lumaban hanggang sa siya ay nahugot ng kanyang huling hininga. Ang tol sa kalikasan at santuwaryo ay napakalaki. Malamang naaabutin ng mga henerasyon bago makabangon ang nayong ito. Maaliwalas na duguan, mga durog na bato at apoy ang lumamon sa templong dati niyang pinagdarasal, mga paaralang pinag-aaralan niya, at ang maliliit na bahay na tinitirhan nila ng kanyang mga kapatid. Pinoprotektahan ng generations of elders ang lugar na ito at ang lihim nito, ngunit kinuha lamang nito ang isang batang babae at ang kanyang pag-ibig na Samire sa santuwaryo. Ang sino mang may cosmic stream ay maaaring magtip sa balanse ng mundo at iyon ang dahilan kung bakit nilikha ng mga elder ng unang henerasyon ang lugar na ito at pinangalagaan ang stream sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, wala ng mga matatanda at siya na lamang ang tanging tagapagtanggol na nakatayong buhay. Halika na bata, ihulog mo ang iyong espada, huwag mong gawing mahirap ito. Hindi, sumigaw si Obres at sumugod sa general gamit ang kanyang huling lakas. Kaya nga, mahihirapan si Booth na talunin si Obres kung nasa tuktok na siya, ngunit ngayon, nasugatan si Obres at nawala ng pag-asa. Ganun pa man, nagulat si Booth sa bilis ng paggalaw ni Obres habang bahagya itong nakaiwas sa espadang nakatutok sa kanyang lalamunan. Natuwa si Booth na naakit ng prinsesa si Obres na gawing tagadala ng sakit at pinahina ang mga matatanda. Espesyal na nilikha ng mga alchemist at healers ang trangkaso upang pahinain ang mga matatanda at kung ang mga elder ay hindi nang hina ng trangkaso, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila dahil kahit isang estudyanteng tulad ni Obres ay nagawang banta sila. Napagtanto na may kaunting lakas pa si Obres, mabilis na ginawa ni Booth ang kanyang arch energy at bumuo ng isang gintong kalasag sa paligid niya. Ngayon pwede na tayong sumayaw. Sinimulan na ng iba pang mga armored guard na halongkatin ang katawan ng mga kaibigan ni Obres para maghanap ng mga mahahalagang gamit habang pinupunasan ni Obres ang dugong lumalabas sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay hindi na siya mabubuhay dahil ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang humina at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang sumuko. Nakita ni Booth na bumagal ang galaw nito at mabilis na sumugod sa kanya nang matamaan siya ng isang malakas na suntok sa tadyang ni Obres. Ang suntok ay nagpalipad at bumagsak sa lupa si Obres matapos tamaan ng nasusunog na puno. Nagdilim ang paningin ni Obres at umubo ng dugo nang marinig niya ang baliw na tawanan ng mga nakabaluti na lalaki. General Booth, patayin mo ang batang iyan, papunta na ang kanyang kamahalan. Oo. Kinawian ni Booth ang kanyang kamay at tinahak ang daan patungo sa Obres habang sinusubukan niyang i-clear ang kanyang paningin. Patawarin mo ako, Elder Wright, patawarin mo ako, mga elder. Nakita ni Obres ang nakangiting mga mukha ni Elder Wright, kanyang guro, at lahat ng nagpalaki sa kanya mula noong siya ay sanggol pa, nang maglaho ang kanilang mga mukha at ang mukha ni Layla ay lumitaw sa kanyang isipan, ang kanyang galit ay sumabog na parang bulkan. Dati ay naaalala niya ang mukha nito at nangangarap tungkol sa isang hinaharap na kasama niya, ngunit ngayon, nakaramdam siya ng labis na pagtataksil at galit. Inakala niya na isa itong inosenteng babaeng bukid mula sa kalapit na nayon noong una niya itong nakilala. Bilang isang alagad ng santuwaryo, hindi siya dapat makisalamuha sa mga tagalabas, ngunit nang makita niya ang isang mahirap na babae na papatayin ng isang mabangis na panther, iniligtas niya ito. Ang pagkakamaling nagawa niya ay, matapos siyang mailigtas, tinanggap niya itong makilala sa lugar kung saan niya ito unang nakita at nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon, maaaring dahil sa wala siyang kaibigan o pakikisalamuha sa mundo sa labas maliban sa santuwaryo o ang purong inosenteng tingin nito ang gumayuma sa kanya.
Gayunpaman, hindi lang siya ang nagkamali dahil nang malaman ni Elder Wright ang tungkol sa relasyon nila ni Layla, hindi niya ipinaalam sa ibang elder na magbibigay sana ng hatol na kamatayan sa kanilang dalawa ngunit binigyan niya ng pahintulot si Oberst na umalis sa santuwaryo at magsimula ng bagong buhay kasama niya sa malayong lupain mula rito. Dahil si Elder Wright ang nakakita sa kanya sa gitna ng kagubatan bilang isang sanggol at nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon para siyang ama kay Oberst sa halip na isang guro. Pinalabo nito ang paghatol ni Elder Wright at nauwi sa isang sakuna para sa santuwaryo gayon din sa mundo. Kahit na si Elder Wright ay nakahiga sa kanyang kama dahil sa misteryosong trangkaso, inutusan niya si Oberst na umalis sa santuwaryo at makipagkita kay Layla gaya ng dapat niyang gawin. Huling-hiling daw niya iyon at walang choice si Oberst kundi ang umalis sa sanctuary para makipagkita kay Layla sa regular meeting spot. Ngunit si Layla ay hindi nag-iisang naghihintay sa kanya doon at sa halip na ang dalagang bukid na si Layla, ang naghintay sa kanya ay si Prinsesa Victoria ng Thursday Sea. Naghintay siya sa kanya kasama ang isang batalyon ng mga sundalo at salamangkero at kahit noon pa man, hindi siya makapaniwala sa pagtataksil sa kanya hanggang sa maglagay siya ng punyal sa kanyang dibdib at umalis sa lugar. Hindi siya nagsalita at walang pag-ibig sa kanyang mga mata nang gawin niya iyon at hindi man natusok ng punyal ang puso niya ay nabasag ito sa 1,000,000 piraso. Wala nang iba si Oberst kundi ang pagsisisi at galit nang magpasya siyang gawin ang huling bagay na magagawa niya, ang ipinagbabawal na spell na itinuro sa kanya ni Elder Wright. Samantala sa ibang lugar, Ghost, naririnig mo ba ako? Narinig ni Michael ang boses ng isang teenager sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Malakas at malinaw, Pink, sabi ni Michael habang inaayos ang kurbata habang nakatingin sa salamin. Isang gwapong binata na late 20s ang nakatitig sa kanya. Mukha naman akong maganda, napangiti si Michael sa kanyang refleksyon. Ano iyon, Ghost? Wala, nakapasok na ba ang target sa building? Napatingin si Michael sa Rolex niya at nagtanong. Hindi pa pero gagawin niya, sa loob ng ilang minuto. Si Pink ang wingwoman o wingman ni Michael kung sakaling si Pink ay gumagamit ng voice modulator para tumunog na parang babae. Sa linya ng trabaho ni Michael, ang hindi pagkakilala ay napakahalaga. Hanggang ngayon ay wala pa siyang nakikilala o alam tungkol sa Pink dahil wala itong alam tungkol sa kanya maliban sa codename nito. Isang disguise lang ang mukha sa salamin dahil hindi pa ipinahayag ni Michael ang tunay niyang mukha kahit kanino. Tandaan, gusto ng kliyente na alisin mo ang target bago siya magbigay ng talumpati. Roger. Huling sulyap si Michael sa salamin at lumabas ng restroom. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ng napakaraming mayayamang tao. Ang bawat babae ay tila nagsusuot ng mga designer na damit na may mga accessory na espesyal na ginawa para sa kanila habang ang karamihan ng mga lalaki ay nakasuot ng klasikong itim na tuxedo na may mga puting kamiseta at bow. Makikita ni Michael ang karamihan sa kanilang mga mukha kung bubuksan niya ang telebisyon o gumagala sa mga lansangan dahil lahat sila ay mga celebrity, politiko, at sikat na sportsman. Pwede mo ba akong ipa-autograph kay Dikep? Hindi libre. Isinuot ni Michael ang kanyang itim na sunglasses at nagpanggap na security guard na kanyang itinumba at iniwan sa dumpster sa labas. Ay, Terry Ghost, wala akong pera na maibibigay sa'yo. Dapat ay nailigtas mo ang iyong 250 mula sa huling trabaho. Sabi ni Michael at naglibot sa lugar na kunwari ay sinusuri ang parameter. Walang sinabi si Pink dahil alam ni Pink na wala siyang gagawing libre. Sa mundo ng mga assassin, si Michael ay isang superstar at kakaunti lamang ng mga tao sa mundo ang kukuha ng mamahaling hitman na tulad niya. Siya ay may 100% na tagumpay, walang ibang hitman sa mundo ang may ganoong record. Iilan lamang sa mga puwersa ng batas ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iral ngunit maaari lamang silang mag-isip-isip dahil hindi siya nag-iwan ng anumang ebidensya o anumang bagay upang ilagay ang isang file sa kanya. At ang tanging taong makapagpapatunay sa kanyang pag-iral ay Pink ngunit kung ang isang wingman na tulad niya ay nagtaksil sa kanyang kapareha, ang madilim na mundo ay maglalagay ng isang bounty sa kanya at siya ay mamamatay, kaya ang isang taong may 160 level ay hindi gagawa ng anumang katangahan tulad ng pagtataksil sa kanya. Pumasok na ang target sa gusali. Sabi ni Pink at napansin niya ang pagpasok ng mga special forces mula sa iba't ibang bansa sa hall. At pagkaraan ng ilang sandali, kinapa ni Michael ang kanyang leeg at nakita ang isang simpleng mukhang matandang lalaki na papasok sa bulwagan habang pinaliligiran siya ng mga armadong gwardya sa isang diamond formation. Maraming tao sa gala ang tumingin sa kanyang pagiging simple ng may paghanga. Ang target ay isang bagong halal na punong ministro ng Probra pagkatapos niyang palayain ang kanyang mga tao mula sa mga kamay ng dating pinuno ng Probra, isang masamang diktador na may sapat na mga sandatang nuclear upang lipulin ang buong sangkatauhan mula sa balat ng lupa. Ang target ay nakatanggap ng iba't ibang mga premyo at parangal kabilang ang Premyong Nobel para sa kanyang mapayapang protesta laban sa diktador. Nandito siya para magbigay ng talumpati tungkol sa ahimsa at kapayapaan sa mundo at narito si Michael para tiyaking makikita ng buong mundo ang pagkamatay ng lalaking ito. Gayunpaman, habang ang lahat ay nakatingin sa kanya na parang siya ang Diyos ng kapayapaan, si Michael ay tumawa sa loob dahil ang mukha na ipinapakita niya sa labas ng mundo ay peking tulad ng mukha ni Michael. Si Michael ay may sariling moral na etika, anuman ang bayad, hindi siya papatay ng isang inosente at si Libor Barnes ay hindi isang inosente. Inakala ng lahat na si Libor Barnes ang ama ng malayang bansang Probra ngunit nabigo siyang magtanong kung paano siya nakaligtas sa ilalim ng diktador habang nagpoprotesta sa ilalim ng kanyang ilong laban sa kanya. Kahit gaano pa kapayapa ang kanyang protesta, matagal na sana siyang pinatay ng isang diktador na tulad ni Pavel ngunit nakaligtas si Libor. Maliban sa madilim na mundo, walang nakakaalam ng tunay na Libor. Si Pavel ay ang tanging diktador para sa labas ng mundo ngunit ang tunay na utak sa likod niya ay walang iba kundi si Libor. Ang kanyang pagiging simple ay para lamang ipakita bilang siya ang pinakamayamang tao sa mundo at ginawa niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpiga sa Probra at pangangalakal ng alipin. Dahil walang makapagpapatunay sa kanya na nagkasala, ilang mayamang fold mula sa kung saan ay binabayaran si Michael para ilabas siya. Kung tungkol kay Michael, binabayaran siya para maglabas ng dumi tulad niya sa matamis na halagang $1,000,000. Tangutu, pamwesto ka na, magpahinga ka na. Nilabas ni Don ang walkie-talkie at sinabing, kopyahin mo yung tango na yan, on my way. May nagsalita sa pamamagitan ng walkie-talkie ngunit nasa flower vase na ang walkie-talkie. Si Michael ay nakagawa ng mas mahirap na pagpatay kaysa sa isang ito at kumpara sa ilan sa kanyang mga hit, ito ay tulad ng isang cakewalk sa kanya. Ang dahilan ng kanyang perpektong 100% na tagumpay ay nagmula sa kanyang napakaingat na paghahanda.
Isa o dalawang trabaho lang ang kukunin niya kada taon dahil kukuha siya ng hindi bababa sa 6 na buwan upang maghanda at magplano ng kanyang hit. Kung ang isang tipikal na hitman ay may plano A at B, si Michael ay may mga plano mula sa letrang A hanggang Z, at karaniwan ay pipiliin niya ang simpleng plano kaysa sa komplikado. Maaabot ko ang aking posisyon sa loob ng 100 segundo. Paalam ni Michael kay Pink at binuksan ang pinto ng staff only. Tere na, walang palatandaan ng mga tao sa paligid. Ang mga gwardya at securities ay abala sa pag-check out sa mga hot actress at hindi man lang siya napansin. Nandoon lang ang staff only room para sa mga securities na itago ang mga gamit sa mga locker at magpalit ng damit pagkatapos ng trabaho. Ikalimang locker. May isang hilera ng mga locker ng gym sa kanyang harapan habang nakatingin siya sa ikalimang locker mula sa kanan at naglakad patungo dito. Nasa loob ba? Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang kakaibang boses ni Pink. Hindi binuksan ni Michael ang locker bagkus ay tumalon siya sa locker at pinadulas ang kisame sa itaas niya nang bumukas ito na parang pinto. Tanging ang inhinyero na nagdisenyo ng 5-star hotel na ito at ilang manggagawa ang nakakaalam nito hanggang sa nahak ni Michael ang kanyang computer at ninakaw ang orihinal na mga blueprint sa pagbisita ng engineer sa Tahiti kasama ang kanyang pamilya. Walang ideya ang engineer na si Michael ang nagmanipula ng data ng travel agency at pinili siya para sa libreng trip program sa Tahiti. Damn, sana hindi kinain ng mga daga na ito. Umakyat si Michael sa kisame at isinara ang pasukan ngunit napakunot ang noo niya nang makita ang mga daga na tumatakbo sa bewang sa harap niya. Kumain ng ano? Sabihin mo mamaya, kamusta ang parada? Bulong ni Michael at gumapang sa labasan ng hangin ng walang ingay. Ngayon ay tumitawid na sila sa 5th Avenue, 5 minuto bago sila makarating sa iyong lugar. Roger that, going radio silence, aabutin ka sa susunod na trabaho. Ang laki ng tiwala ha. Sige, see you later, ghost. Pinutol ni Pink ang linya habang si Michael ay nagtakda ng 3 minutong timer sa kanyang relo. At pagkatapos gumapang sa labasan ng eksaktong 1 minuto, nakita ni Michael ang pamilyar na itim na bag na iniwan niya sa 23 buwan na ang nakakaraan. Pag-abot sa itim na bag, inalis niya ang alikabok at dahan-daang binuksan ang zip para makita ang Kel-Tec Rab sniper rifle na may thermal scope. Gayunpaman, ang sniper ay hindi gawa sa metal at regular na mga bahagi ngunit ang rifle na ito ay pasadyang ginawa para sa kanya gamit ang walang anuman kundi plastic, kaya nang i-scan ng security firm ang lugar gamit ang mga metal detector at lahat ng bagay, hindi nila ito mahanap. Dahil gawa ito sa plastic, isang bala lang ang maipapaputok ng rifle dahil ang init na dulot ng pagpapaputok ng bala ay matutunaw at masisira ang rifle at magiging walang silbi. Ang bala ay gawa sa isang espesyal na uri ng plastic na maaaring tumago sa bakal nang hindi gumagawa ng ingay. Ang rifle at bala na ito lamang ay nagkakahalaga sa kanya ng 200 grand. At bukod sa gastos, isang shot lang ang nailabas niya kay Libor at kapag nalampasan niya ang shot, hindi na muling magkakaroon ng ganitong pagkakataon at madungisan ang kanyang reputasyon. 4 na minuto pa, binuksan ni Michael ang thermal scope at itinutok sa gitna ng bulwagan kung saan sisimulan ni Libor ang kanyang pagsasalita. Mabuhay ang malayang bansa ng Probra. Narinig ni Michael ang boses ni Libor sa pamamagitan ng mga speaker sa hall at itinutok ang kanyang crosshair sa ulo ng pulang figure sa kanyang thermal scope. Diddle, napakaliit natin. Sa sandaling sinabi niya ang salitang maliit, hinailan niya ang gatilyo, at boom, isang tunog na parang pakwan na sumabog ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Gayunpaman, bago pa man siya makapagbigay ng isang mapagmataas na ngiti pagkatapos ng kanyang mahusay na bullseye, ang kanyang buong mundo sa paligid niya ay naging puti at narinig niya ang isang biglaang tunog sa kanyang ulo. Ding, na-activate ang badass system. What the hell? Litong-lito si Michael at kahit saan siya lumingon, ang kulay puti lang ang nakikita niya na parang nakakulong siya sa puting kahon. Anong nangyayari? Sinampal niya ang mukha niya pero wala siyang nararamdamang sakit. Alam niyang may dapat siyang maramdaman habang sinusubukan niyang sampilan muli ang sarili ngunit dumiretso ang palad nito sa kanya. Hindi pwede, relax ka lang. Napagtantong may mali, huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata at muling idinilat. Pero kahit noon pa man, walang nagbago. Patay na ba ako? Ano yung boses na narinig ko? Siya ay sinanay na manatiling kalmado sa anumang sitwasyon dahil ang pagkataranta ay magpapulalo lamang sa kanyang hanay ng trabaho. Gayunpaman, kahit anong pilit niyang pakalmayan at bigyang kahulugan ang banggit na ito, hindi niya magawa. Ako ba ay nakadroga? Hindi, ang aking relo ay nagsasaad kung mayroong anumang hindi kilalang sangkap sa aking dugo. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang pulso para tingnan ang kanyang relo ngunit ang kanyang Rolex ay wala kung saan sa kanyang pulso, at sa katunayan, napagtanto niya na siya ay hubot-hubad. Seryoso ito, hindi niya maiwasang sumimangot na tumingin sa hubad na katawan at kahit hubot-hubad siya ay wala siyang maramdaman o pisikal na mahawakan ang kanyang katawan. Pinaikit niya muli ang kanyang mga mata, sinubukan niyang mag-concentrate sa nangyari at sa boses na narinig niya, pagkatapos niyang hatakin ang gatilyo. Ang system ay naghahanap ng katawan para sa host, mangyaring maghintay. Nang tumunog ang mensahe, nakita niya ang isang window na lumitaw sa kanyang harapan dahil ang impormasyon ay makikita na nakakalat sa screen. Host, Michael. Antas ng paglilinang, yugto ng Arch Sensing, antas 1. Mga punto sa karanasan, 0-1000. Mga badass point, 0. Kasalukuyang kasanayan, wala. Trabaho, wala. Katayuan sa parang-parang multo. Mga layunin, wala. Mga kapansin-pansing kasanayan, higit sa karaniwan sa pagmamarka at pakikipaglaban. Paano? Ano? Walang sino mang nabubuhay sa mundo na nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan ngunit ang screen ay malinaw na nagpapakita ng kanyang pangalan at hindi niya moari kung ano ang impormasyong ito na lumulutang sa kanyang harapan. Am I transmigrated? Pero bakit ganito pa rin ako? Hindi niya akalain na sasabihin niya ang mga bagay na ito ngunit ang mga nobela na nabasa niya sa lupa ay gumawa sa kanya. Ang sistema, mga punto, ang paglilinang, dapat iyon. Kalmado niyang sinuri ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya at masasabi niyang wala nang ibang paraan para ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Ding, nakahanap ang system ng katawan para sa host. Habang lumilitaw ang tunog ng singsing sa kanyang isipan, ang puting background sa paligid niya ay unti-unting naglaho at natagpuan niya ang kanyang sarili sa tila isang lugar ng labanan. Patawarin mo ako, Elder Wright, patawarin mo ako, mga Elder.
Sinubukan ni Michael na umatras sa abot ng kanyang makakaya nang makita niya ang isang nakahod na figure na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa. Shit! Napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng medieval knight armor na naglalakad palapit sa kanya habang siya ay mabilis na naghahanap ng sandata sa instinct. Ngunit tila hindi siya napansin ng lalaki dahil ang kanyang tingin ay nasa figurang nasa ilalim ng paa ni Michael. Relines perfect as silicos fantius bende virtuala. Bilang isang mamamatay tao, pinahusay niya ang pandinig at nasabi niya may sinabi ang nakahod na figure sa isang wikang banyaga. At sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang lahat sa paligid niya ay tila tumigil habang ang apoy, ang hangin, ang lalaking naglalakad patungo sa kanya, at ang lahat ay tumigil tulad ng sa mga pelikula. Hoy, naririnig mo ba ako? Dahil ang nakahod na figure lang ang gumagalaw, sinigawan niya ito. Ngunit ang nakakagulat, isang maliit na bola ng liwanag ang lumitaw mula sa nakatalukbong na figure at nagsimulang kumuha ng anyo ng isang tao sa harap niya. At nang makita ni Michael ang binata na nakatayo sa harapan niya ay nagulat siya at mukhang nabigla rin ang binata. Pakiramdam ni Michael ay tinitingnan niya ang kanyang sarili mula noong 9 na taon na ang nakakaraan, ang kabataang nauna sa kanya ay kahawig ng kanyang mas bata. Sino ka? Tanong ni Michael sa kabataang nauna sa kanya ngunit umiling lang ang binata. Wala nang oras para magpaliwanag, hindi ko alam kung demonyo ka o hindi pero pakiusap kunin mo ang natitirang lakas ng kaluluwa ko at ipaghiganti mo ang aking mga tao, ay pangako mo sa akin. Nakita ni Michael ang matinding lungkot sa mga mata ng kabataang ito nang tanungin niya ito. Iminumungkahi ng sistema ang pangako ng host na si Obrez, ang paghahanap muli ng angkop na katawan na tulad nito ay aabutin ng 20 taon. Parang babala ang sistema habang nakatitig sa kanya si Obrez para sa sagot nito. Tadhana dapat, napabuntong hininga si Michael. Ano ang mga pagkakataon na makilala niya ang kanyang nakababatang sarili sa ganitong sitwasyon at hindi pa banggitin na tila nagkaroon siya ng sistema tulad ng sa mga nobela. Pangako ko, inabot ni Michael ang kanyang kamay kay Obrez dahil ayaw na niya maghintay pa ng 20 taon sa ganitong forma at higit pa doon, hindi siya makatanggi sa kanya. Walang ngiti o kaluwagan sa mukha ni Obrez kundi kalungkutan ng huling sumulyap siya sa lugar sa paligid niya bago naging bola ng liwanag at lumipad papunta kay Michael. Nagsimula na ang proseso ng transmigrasyon, mangyaring maghintay. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang robotic voice ng system at pagkatapos, hinayla siya patungo sa katawan ni Obrez. Asterisk 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 asterisk. Pagkalipas ng 2 araw. Sa gitna ng kagubatan, dinala ng isang idol na ilog ang lahat ng mga labi na nahulog mula sa itaas ng dahan-dahan pababa. Sumibaw lang malalaking sanga mula sa mga puno at umabot sa malabo na tubig na parang sinusubukang sumalok sa mga nagkukumpulang isda. Bagamat ang mainit na tubig ay isang kulay ng oliba mula sa umiikot na putik at mga micro-sized na organismo, makikita ang mga hayop sa ilalim ng dagat na yumayabong sa mababaw na bahagi. Ang malaswamp na mga halaman at ang mga luma at nabubulok na puno ay gumapang sa gilid ng ilog at lumikha ng malansa na pool ng mga labi mula sa mga lantang dahon at sanga. Sa mga labi, isang bangkay ang lumulutang at gumagalaw pababa. At biglang sumilay ang sinag ng araw at tumago sa nakapikit na mga mata ni Michael na nakalutang sa ilog at biglang nagising dahil dito. Pagmulat ng kanyang mga mata, napagtanto niyang lumulutang siya sa ilog at mabilis siyang nagsimulang lumangoy patungo sa dalampasigan bago ang ilog ay sumalubong sa isang talon. Kahit ilang minuto lang siyang lumangoy, nakaramdam siya ng sobrang pagod habang nakahiga siya sa basang buhangin. Ngunit nang i-relax niya ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang isipan na may hamampa sa kanyang ulo ng martilyo. Napahawak siya sa kanyang ulo sa sakit habang maraming alaala, parehong dayuhan at pamilyar, ang bumabaha sa kanyang isipan. Hindi napigilan ni Michael ang galit at buong lakas na sumigaw sa langit. Nadama niya ang labis na pagkakasala, galit, kawalan ng kakayahan, at pagtataksil sa parehong oras. Ang mga alaala at damdaming ito ay napakabuhay na halos naramdaman nila na parang siya mismo ang nakaranas nito. Sa maikling panahon, naranasan niya ang buong buhay ni Obrez. Yung asong yon. Matapos ihiwalay ang sariling alaala sa mga alaala ni Obrez, puno ng galit ang mukha ni Michael. Natapos na ang transmigration, maa-access na ng host ang system. Ang pamilyar na tunog ay lumitaw sa isip ni Michael at iginuhit ang kanyang atensyon. Nakatanggap ang host ng gift bag mula sa system, gusto mo bang buksan ito ngayon? Parang natigil ang oras sa paligid niya nang lumitaw ang screen sa harap niya. Sige, tingnan natin kung ano ang pakikitungo ko, buksan mo ang bag ng regalo. Agad, ang pahina sa kanyang paningin ay nag-transform sa isang gintong kahon. Bumukas ang kahon ng gum alloy ang ilang sinag ng liwanag bago nawala. Congratulations host Michael para sa pagkuha ng initial level experience peel. Ang paggamit ng tableta ay magbibigay ng 10,000 zapi. Binabati kita sa host Michael para sa pagkuha ng 2 healing potion. Ang paggamit ng potion na ito ay ganap na magpapagaling sa host at makakakansela ng anumang negatibong epekto at ang host ay hindi maaatake sa mga pag-atake sa loob ng 2 minuto. Binabati kita sa host Michael para sa pagkuha ng baguhans. Maraming ingay ang patuloy na tumutunog sa kanyang isipan habang ang mga interface ay nakatutok sa pula. Ding! Natukoy ng system na ang host ay masyadong mahina at iginigiit sa host na ubusin kaagad ang XP peel. System, paano ko gagamitin ang peel? Nag-iba ang interface nang magtanong siya. Gusto mo ba? Oo, ginagawa ko. Sinugod ni Michael ang system bago pa nito makumplito ang tanong dahil sa isip niya, naririnig niya ang serye ng mga mensahe mula sa system. Ginamit ng host na si Michael ang initial experience peel at nakatanggap ng 10,000 experience points. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Arch Sensing Level 1. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Arch Sensing Level 2. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Arch Sensing Level 3. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Arch Sensing Level 4. Kuwait. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Arch Sensing Level 10. Kaagad naramdaman ni Michael ang isang surge of power na dumaan sa kanyang buong katawan, dahilan upang tumayo ang kanyang mga balahibo. Kasunod ng kakaibang sensasyon na iyon ay isang pakiramdam ng matinding ginhawa.
Ang mga butas sa buong katawan niya ay bumukas, matako na nilalamon ang arch energy mula sa buong paligid. Congratulations to host for reaching the foundation stage level 1. At sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang kanyang katawan na nakararanas ng napakalaking pagbabago habang lumalakas ang kanyang mga kalamnan at nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Para bang kaya niyang labanan ang mga pinakakakilakilabot na manlalaban sa mundo. At hindi nagtagal ay naging pamilyar ang pakiramdam dahil sa mga alaala ni Obres at pagkatapos ay dali-dali niyang sinilip ang mga alaalang hindi naman sa kanya nakakuha ng malinaw na pagkaunawa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Matapos hanapin ang mga alaala ni Obres, napagtanto niya na si Obres ay kabilang sa isang lihim na grupo na tinatawag na santuwaryo na nagpoprotekta sa maalamat na cosmic stream. Ayon sa kanyang mga alaala, ang tubig mula sa batis ay nagpadalisay ng enerhiya ng arko at ilang uri ng isa pang enerhiya na magpapalakas sa antas ng paglilinang ng isang tao na maraming tiklop, magpapagaling sa anumang sakit, magpapanatili sa kanya ng bata magpakailanman at gumawa ng maraming kababalaghan hanggat patuloy niyang iniinom ang tubig mula sa batis. Ngunit sa kasamaang palad, si Obres ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at walang kapakipakinabang na impormasyon na maaaring gawing mas madali ang buhay ni Michael sa mundong ito. Gayunpaman, hindi iyon nawala ng loob sa kanya kahit kaunti ngunit nagdulot ng malawak na ngiti sa kanyang mukha. Well, mayroon akong isang sistema tulad ng sa mga nobela, at hindi tulad ng mga kathang-isip na karakter, maaari kong duminahin ang mundong ito ng totoo, magsimula tayo. Matapos gumapang palayo sa ilog, nakakita si Michael ng isang malaking puno at umupo sa ilalim nito upang maging pamilyar sa sistema. Hoy system, akyat ka na. Utos niya sa kanyang isipan nang bumungad sa kanya ang interface. Nakikita niya ang mga tab tulad ng host, shop, storage, subordinate, at upgrade. Lumingalinga si Michael sa kaliwat kanan upang tingnan kung may tao o anuman ang darating ngunit kakaiba ang lahat ay tila natigilan. Habang ina-access mo ang system, panandali ang babagal ang oras hanggang sa umalis ang host sa system. Wow, cool. Napataas ang kilay niya sa gulat nang marinig ang robotic voice. Buksan ang host. Binuksan ng system ang tab ng host at tulad sa mga role-playing games, ang kanyang hubad na katawan ay lumitaw sa kanyang harapan kasama ang kanyang mga istatistika. Host, Michael. Antas ng paglilinang, yugto ng pundasyon, antas 1. Mga puntos sa karanasan, 4,000 20,000. Mga badass point, 0. Kasalukuyang kasanayan, wala. Trabaho, wala. Katayuan, malusog. Mga layunin, wala. Mga kapansin-pansing kasanayan, higit sa karaniwan sa pagmamarka. Marunong sa malapitang labanan. Marunong ha. Sumanib sa kanya ang husay ni Obres kaya agad niyang natutunan ang lahat ng natutunan ni Obres sa kanyang buhay. Tingnan natin kung ano ang nasa storage. Bumukas ang tab na imbakan upang ipakita ang ilang mga item na nakalatag sa kanyang harapan at nang siya ay nag-concentrate, ang mga detalye at katangian ng mga item ay lumitaw sa itaas ng mga ito. Ang unang bagay sa kanyang imbakan ay isang itim na tactical na kutsilyo habang ang kutsilyo ay lumitaw sa kanyang kamay. Perpektong balanse at napakatalas. Hinawakan niya ang talong ng kutsilyo gamit ang kanyang hinlalaki at sinabing. Pangalan, Sogsil Pop Elite. Haba ng blade, 6.75 pulgada. Kabuuang haba, 12.00 pulgada. Kabuuang timbang, 5.40 ounces. Espesyal na katangian, maaaring tumago sa depensa ng sinuman sa ilalim ng yugto ng pagpapalakas ng katawan, antas 6. System, ilista ang lahat ng antas ng paglilinang na ito sa pataas na pagkakasunod-sunod. Nagbago ang interface at isang listahan ng mga antas ng paglilinang ang lumitaw sa harap niya. Yugto ng arch sensing. Yugto ng pundasyon. Yugto ng pagdalisay ng katawan. Yugto ng pagpapalakas ng katawan. Yugto ng pangunahing pagbuo. Yugto ng pangunahing pagpapalakas. Yugto ng pagdalisay ng kaluluwa. Yugto ng fusion. Half immortal. Walang kamatayan. Kailangang i-upgrade ang system para ipakita ang mga susunod na antas. Sa dulo ng listahan, may lumabas na pulang label ng babala. Upgrade. Anong level ka na ngayon? Paano kita i-upgrade? Ang kasalukuyang bersyon ng system ay 1.0, ang system ay nangangailangan ng 10,000 badass point upang ma-upgrade sa version 2.0. Hayaan mo akong hulaan, mas maraming function at mas maraming item sa tindahan ang ma-unlock lang kung i-upgrade kita. Nagbasa si Michael ng sapat na mga nobela sa kanyang libreng oras upang mapagtanto kung paano maaaring gumana ang sistema. Tama ang host, paano ako makakakuha ng mga badass na puntos na ito? Mayroon bang gabay o kung paano iliste? Kapag ang host ay kumilos ng masama, gagantimpalaan ka ng system ng mga badass na puntos. Hindi sa pagmamayabang pero badass ako, sistema, para hindi mahirap. Proud na napangiti si Michael at nag-expect ng sagot mula sa system pero wala siyang nakuha. Tinignan na niya ang healing potion kaya lumipat siya sa susunod na item which was a blue gift box. Gusto bang buksan ng host ang kahon? Walang anuman Sherlock, buksan mo. Sa isang kislap ng liwanag, bumukas ang kahon at lumitaw ang isang itim na damit. Sandali, ito ba? Hindi na kailangan ni Michael ng anumang pagpapakilala sa damit dahil isa ito sa mga pinaka-iconic na costume sa kanyang mundo, ang itim na costume ni Neo mula sa mga pelikulang Matrix. Pangalan ng item, Neo Costume. Espesyal na katangian, wala. Katatagan, 6 na buwan. I-equip ito. Dahil siya ay hubad sa isang bagong mundo at ang costume na ito ay mukhang sobrang cool sa kanya, inutusan niya ang sistema. Bumagay sa kanya ang costume ngunit napansin niyang may kulang. Hoy sistema, nasaan ang sunglasses na kasama ng costume na ito? Gusto bang bilhin ng host ang Neo Black sunglasses? Oo, ibigay mo sa akin yan. Nagbago ang interface at pumasok sa tab ng shop kung saan nakita niya ang itim na salaming pang-araw na lumulutang sa kanyang harapan. 300 badass points. Shit, I don't have much. Pagkatapos, inirerekomenda ng system ang host na tuklasin ang mundong ito at makakuha ng higit pang mga puntos. Hayaan akong mag-browse sa tindahan para sa higit pa. Ang tindahan ay ikinategorya sa mga armas, potion, armors, at iba't ibang. Sa sandaling makita niya ang tab ng mga armas, binuksan niya ito sa kanyang isip, at isang malaking hanay ng mga baril, kutsilyo, busog, at marami pang iba ang lumitaw. Ang isang Navy Colt ay 10,000 badass points. Hoy sistema, hindi ba sobra?
Kahit na hindi niya alam ang halaga ng badass points, ang 10,000 para sa isang matandang bisiro ay tila napakamahal. Ang isang baril ay masyadong makapangyarihan para sa mundong ito, kaya ang presyo. Inirerekomenda ng system ang host na tuklasin ang mundo at makakuha ng mga badass na puntos. Isinasaalang-alang na ang isang simpleng bisiro ay ganito kamahal, ni hindi niya tiningnan ang iba pang mga armas habang lumipat siya sa tab na sari-sari. May ilang card na lumabas at tiningnan niya ang unang card. Pangalan, nakapaligid na scanner. Function, i-scan ang paligid ng host para sa pagkakaroon ng buhay. Lugar ng epekto, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, matutukoy ng pag-scan ng mga potensyal na banta, tataas ang lugar ng epekto. Presyo, 300 badass points. Baka magamit, ano ang susunod? Nag-scroll siya para piliin ang susunod na item. Pangalan, teleporter. Function, ay teleport ang host sa ibang lugar kaagad. Distansya, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, ang distansya ay tataas. Presyo, 700 badass points. Teleporter fancy, next. Pangalan, X-ray vision. Function, paginahin ang host na i-activate ang X-ray vision. Saklaw, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, ang saklaw at ang epekto ay tataas. Presyo, 1,000 badass points. Kapaki-pakinabang, ngunit hindi ganoon kahalaga. Pagkatapos ng card na ito, kailangang i-upgrade ang system upang makakita ng higit pang mga card at pagkatapos kalikutin ang system sa loob ng ilang minuto, isinara ni Michael ang system at tumayo upang simulan ang kanyang pakikipagsapalaran sa mundong ito. Miss ko na yung sunglass na yan. Tinali ang kanyang buhok na nakapusod, nagsimulang sundan ni Michael ang ilog gaya ng sinabi ni Bear Grylls sa mga channel. Okay muna, kailangan kong maghanap ng lungsod o nayon at mag-ipon ng mas maraming intel tungkol sa mundong ito. Pagkatapos ay dapat akong maghanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera and speaking of money, hey system, can I convert badass points into gold coins or buy coins in a shop? Kailangan ay upgrade ang system sa level 6 para ma-unlock ang feature na iyon. Narinig niya ang robotic voice at napabuntong hininga. It's settled, I need to look for a way to earn money. I hope this world has hit contracts. Pagkaraan ng isang oras na paglalakad, nagsimulang magdilim ang mga ulap at umiihip ang hangin na parang bubunutin nito ang mga puno anumang sandali mula ngayon habang pinuputol ng lilang kidlat ang nakatutuwang zigzag sa madilim na kalangitan. Storm, yan ang kailangan ko ngayon. Napabuntong hininga si Michael at naghanap ng bahay o anumang bagay na parang silungan ngunit wala siyang makita. Mukhang kailangan kong pumunta sa kagubatan para sa ilong. Hanggang ngayon ay iniwasan niya ang madilim na kagubatan at patuloy na naglalakad sa dalampasigan ng ilog gayunpaman, ngayon ay wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta sa kagubatan bago tamaan ng kidlat. Ang mga hubad na sanga ay bumubulusok sa kalangitan walang palatandaan ng buhay na makikita kahit saan. Napakadilim, halos hindi niya makita kung saan siya pupunta. Maliit na tunog lamang ng kaluskos ng mga palumpong at ang huni ng hangin. Hindi niya alam kung ano ang nakahiga sa madilim na kagubatan na ito, ang alam niya ay hindi magiging mapayapang oras ang paglalakad sa kagubatan. Sa kabutihang palad nang magsimula ang downspout, nakita ni Michael ang isang malaking puno na may naglalakihang mga dahon at malalaking sanga. Pakiramdam niya ay napakaliit niyang nakatayo sa harap ng puno. Dahil si Obrez ay nabuhay sa kagubatan sa buong buhay niya, isa siyang eksperto sa pag-akyat ng mga puno at ngayon, nagamit na ni Michael ang kasanayang ito para umakyat sa punong ito at sumilong sa ilalim ng mga dahon nito. Parang unggoy, walang kamali-mali siyang umakyat sa puno at komportableng nagpahinga sa sanga. Sana walang ahas sa puno na ito. Sinasaliksik ni Michael ang kanyang isipan upang mahanap ang anumang bagay na makakatulong sa kanyang mabuhay sa mundong ito habang bumubuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Sa lupa, ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paghahanda bago aktwal na alisin ang target. Lubos niyang pinahahalagahan ng intel at paghahanda ngunit pagkatapos na hanapin ang kanyang isip, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na hindi handa. Nawawala ba ako, Pink? Umiling siya. Hoy, sistema, anong nangyari sa katawan ko pabalik sa mundo ko? Ang katawan ng host ay nagkawatak-watik sa pagtawid. Well, at least hindi masisira ang reputasyon ko at hindi ako mahahanap ng mga natalo. Dahil ang kanyang katawan ay nawasak, ang mga pulis at ang mga ahente ng federal ay hindi mahanap siya at siya ay mananatili pa rin bilang isang gawa-gawa, isang multo sa kanila na may 100% na antas ng tagumpay sa mga assassinations. Habang may pagmamalaki na nakangisi sa kanyang reputasyon, bigla siyang nakarinig ng mga yabag at sumisikip na tunog. Mabilis niyang tiningnan ang iba pang mga sanga na malapit sa kanya kung may ahas sa malapit ngunit nang mag-focus siya, nakita niyang nagmumula sa lupa ang tunog ng mga yabag. Habang hinahanap niya ang pinanggalingan, nakita niya ang isang grupo ng 5 kakaibang nilalang na may hinihila. Kung nakita niya ang mga nilalang na ito sa lupa, mabigla siya nang hindi masabi at bahagyang kinilabutan ngunit dahil sa alaala ni Obrez, nakilala niya ang mga nilalang na ito. Mga ahas, kakatuwa. Ang ilan sa kanilang mga pangitaas na katawan ay kahawig ng katawan ng isang ahas, lalo na ng isang ulupong, at ang kanilang ibabang katawan ay tila tao. At dalawa sa kanila ay may ulo at katawan ng tao ngunit may katawan ng ahas bilang kanilang ibabang bahagi. Kumunat ang noo ni Michael nang mapansin niyang hindi bagay ang kinakaladkad nila kundi isang batang babae na tila nasa late teens. Deidre, dito na tayo magpahinga, pagod na ako sa kakalakad sa napakahabang ulan na ito. Nagreklamo ang isa sa mga ahas at pinatigil ang kanyang grupo. Tama siya, 2 araw kaming diretsyong naglalakad ng walang pahinga. Pero malayo pa ang lalakarin natin sa Nogland, hindi natin kakayanin na mawala siya muli, balatan tayo ng reyna ng buhay kung ginawa natin. Sumirit ang may ulo ng ulupong ngunit ang iba ay humalaklak na nakatingin sa dalaga. Tingnan mo siya, Deidre, napilayan ng mga matatanda ang kanyang paglilinang at ngayon siya ay hindi nakakapinsala bilang isang paro-paro, tsaka paano siya makakatakas na may mga tali na nakatali sa kanyang mga paa. At hindi na siya maaaring maging tunay niyang anyo. Nilapitan ni Michael ang dalaga at nakita niya ang maliit na kislap ng balat ng ahas sa leeg niya at napagtanto niyang hindi siya tao kundi isa sa kanila. 3 Body Refining Stage Level 7, 1 Level 8 at Level 10.
Ang karaniwang pagpatay sa kanila sa kanyang antas ng paglilinang ay magiging isang imposibleng gawain, gayunpaman ang sistema ay nagbigay sa kanya ng perpektong tool upang patayin sila kung mahuli niya sila ng biglaan at patayin sila ng tahimik ng isa-isa nang hindi inaalerto ang iba. Ngunit bago iyon, nagpa siya siyang buksan ng system at eyebrows ang subordinate tab. Sa sandaling ito, ang interface ay walang laman at sa sulok, ipinakita sa kanya ng system ang maximum na bilang ng mga subordinate na maaari niyang makuha. Tatluha. For the moment, it's enough. Bot system, explain how this subordinate thing works. Kapag gusto ng host na gawing subordinate niya ang isang tao, maaari mong i-activate ang recruitment feature ng system. Dapat willing ang target na maging subordinate ng host at kung willing ang target, ay recruit ng system ang target bilang subordinate ng host. Maaari bang ipagkanulo ako ng isang subordinate o alam ang tungkol sa iyo, ang sistema? Hindi kailangang mag-alala ang host tungkol dyan, hindi maaaring ipagkanulo o sakta ng subordinate ang host sa anumang paraan, at kung kumilos ang subordinate sa anumang paraan na nagdudulot ng pinsala sa host, ay activate ng system ang countermeasure at aalisin o parusahan ang subordinate bago mapinsala ng subordinate ang host. Para sa iyong huling tanong, maliban sa host, walang makakaalam tungkol sa pag-iral ng system maliban na lang kung pipiliin ng host na hindi irekomenda iyon ngunit hindi ito irekomenda ng host. Astig, yan lang gusto kong marinig, and I'm not crazy and dumb enough to say that I have a system in my mind. Isinara niya ang sistema habang nabuhay ang mundo bago siya. Okay, dito na tayo magpahinga, pero pagkatapos nitong tumigil ang ulan, aalis na tayo dito, get it. Sabi ni Datra habang nakahinga silang lahat maliban sa dalaga na patuloy na kumakawag sa kanyang mga lubid at sinubukang magsalita ngunit pinipigilan siya ng mga tali sa kanyang bibig na makagawa ng anumang ingay. Mabuti, matulog ka na, mga ahas. Pinagmasdan sila ni Michael mula sa itaas at naramdaman niyang parang mandaragit sa mga pelikula. Kung mayroon lang akong sniper o isang assault rifle na may silencer. Balak ba talaga patayin ng host ang mga ahas na yan? Bumungad sa kanyang isipan ang boses ng sistema. Nagbibigay ka nga ng mga badas na puntos at gantimpala para sa pagpatay sa kanila, tama? Oo, kung ganoon ay ang sagot mo, kailangan kong kumita ng puntos at maranasan kung saan, bakit ko sasayangin ang napakagandang pagkakataon na tulad nito. Kahit na umabot sa timog, mayroon akong gayuma sa pagpapagaling. Mabuti. Para sa isang sandali, ang sistema ay talagang tao sa kanyang isip ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na nawala. Dahil mahaba at malalaki ang mga sanga ng puno, dahan-daang tumalon si Michael sa bawat sanga na parang unggoy at tiningnan ang buong gilid kung may ibang grupo ng mga ahas na dumaan. Habang nakatingin sa grupo, nasaksihan ni Michael si Datra na lumikha ng apoy mula sa kanyang kamay. Isang agos ng apoy ang lumipad mula sa kanyang kamay at pinaputok ang bungkos ng basang kahoy. Cool magic. Kumikislap ang mga mata ni Michael na tumingin dito dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon sa totoong buhay. System, magagawa ko ba iyon? Tanong niya sa sistema sa kanyang isipan habang ipinakita sa kanya ng system ang isang red color card. Pangalan ng kasanayan, Dragonfire. Klase, nakakasakit na uri ng kasanayan. Function, maaaring magpadala ang host ng isang stream ng Dragonfire mula sa kanyang mga kamay. Saklaw, maliit. Kasalukuyang antas 1. Susunod na antas, ang saklaw at ang intensity ng apoy ay tataas, ang host ay maaaring gamitin ang parehong mga kamay sa parehong oras upang ipadala ang apoy stream. Presyo, 600 badass points. Kailangan kong bilhin ito. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at nadaman niya ang higit na motibasyon na patayin ang mga lalaking ahas na ito at makakuha ng mas maraming badass points. Sa kanyang linya ng trabaho, patience was crucial kaya sinanay niya ang kanyang isip na mag-replay ng pelikula kung saan niya gusto. At pagkatapos mag-replay ng ilang pelikula, nagsimulang sumirit ang mga ahas na tila humihikab at ang kagubatan ay unti-unting dumidilim dahil tanging ang apoy sa kampo at mga kidlat lamang ang nagbibigay liwanag. Perpektong pinaghalo niya ang puno na parang hanyango dahil sa kanyang itim na damit at madilim na kapaligiran. We'll take the first watch. Sabi ni Datra at tumingin sa kabilang ulo ng cobra. Ayos lang sa amin. Nagulat si Michael na wala silang nilagay sa ilalim nito gaya ng bedsheet o kumot habang natutulog sila sa basang lupa. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang maghilik ang mga ahas ng hindi alintana ang tunog ng kulog habang si Datra at ang isa ay patuloy na nanunood sa dalaga. Naghihintay si Michael na magkatinginan sila sa isa't isa, kaya ang pagpatay sa isa ay hindi magpapa-alerto sa isang ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tila hindi sila natinag sa kanilang mga kinatatayuan. Ang maliit na kaguluhan ay magagawa ang lansihin. Napatingin siya sa puno sa likod ng Datra na may malaking tangkay na haarang sa paningin ng isa pang ahas kung papatayin niya si Datra. Nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang, tumalon siya patungo sa isa pang sanga at lumitaw sa itaas mismo ng ulo ni Datra. Pinutol niya ang isang maliit na patpat mula sa puno gamit ang kanyang kutsilyo na parang paghiwa ng saging gamit ang mainit na kutsilyo. Thop! Inihagis ni Michael ang patpat sa likod ng puno habang mabilis na nagulat si Datra at ang isa pang ahas sa ingay. Sige, suriin mo. Hinintay ni Michael ang isa sa kanila na pumunta sa likod ng puno at gaya ng naisip niya, Datra, ang pinuno mismo ang tumayo upang tingnan ito. Bantayan mo siya, titignan ko. Tumango ang isa pang ahas at nanatiling sulyap sa dalaga habang si Datra ay dahan-daang gumalaw patungo sa perpektong lugar kung saan binalak ni Michael na tumalon pababa at isaksak ang kutsilyo sa pagitan ng mga mata. Natutuwa siya na kahit papaano ay nalaman ni Obres ang mga kahinaan ng ilang uri ng hayop mula sa isa sa mga matatanda sa santuwaryo bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Didel-didel kaya tayo. Hakbang-hakbang dumating si Datra sa puntong hindi na siya makikita ng ibang ahas. Maliit. Gaya ng sinabi niya, tumalon siya pababa mula sa sanga at sinaksak ang kutsilyo sa pagitan ng mga mata ni Datra. Ang tunog ng thunderclasp at ang perpektong athleticism ni Michael ay nabawasan ng tunog ng kanyang landing. Kahit nasaksakin si Datra, marahas na ng inag ang katawan nito ngunit ginamit ni Michael ang buong lakas at idiniin ang katawan sa puno hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng body refining stage, level 10 cultivator. Ang reward ay 7,000 experience points pati na rin ang 200 badass points. Wala siyang oras para magdiwang dahil ang buong atensyon niya ay ang pagpatay sa iba pa sa kanila. Kaya bago maghinala ang isa pang ahas, mabilis siyang lumipat patungo sa susunod na target gamit ang mga palumpong at dilim bilang takip.
At, nang ibukan ng isa pang ahas ang kanyang bibig para tawagin ang kanyang kaibigan, si Michael ay dumating sa kanyang likuran at ipinasa ang kanyang knife sa kanyang noo, at kinaladkad siya palayo sa apoy sa kampo at sa mga natutulog na ahas. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat at pagtataka nang makita ang mga pangyayari ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay na makapagpapa-alerto at makagising sa mga ahas. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng Body Refining Stage, Level 8 Cultivator. Ang reward ay 6,000 experience points pati na rin 250 badass points. Tatlo pa, sabi ni Michael sa sarili at palihim na lumapit sa mga natitira pang ahas habang ang dalaga ay medyo natulala nang makita siya at ang ngiting dumaan sa kanya ay nagpadala ng malamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Dahan-dahan siyang pumunta sa tatlong ahas at yumuko sa likod ng ahas na payapang natutulog sa gitna na walang ideya sa banta sa likod niya. Diddle, Diddle napakaliit natin. Sa sandaling sinabi niya ito, isa-isang sinaksak niya ang mga ahas ng napakabilis ng kidlat. Tumpak at malalim ang bawat saksak niya habang kinumpirma ng ingay ang mga pagpatay. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng Body Refining Stage, Level 7 Cultivator. Ang reward ay 5,000 experience points pati na rin ang 250 badass points. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng Body Refining Stage, Level 7 Cultivator. Ang reward ay 5,000 experience points pati na rin ang 250 badass points. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng Body Refining Stage, Level 7 Cultivator. Ang reward ay 5,000 experience points pati na rin ang 250 badass points. Congratulations to the host for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Level 2. Lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita siyang lumusot sa susunod na antas kaagad matapos silang patayin. Ngunit bago siya kausapin, binuksan niya ang sistema. Hoy sistema, kaya mo bang pagalingin at payabungin siyang muli? Oo, ngunit ang target ay dapat na subordinate ng host at ang kinakailangang badass points ay 3,000. Akala mo ba magpapagaling ako sa kabutihan ng puso ko? Tingnan natin kung makakatulong siya sa atin. Isinara niya ang sistema at dahan-dahang tinungo ang dalaga habang nilalaro ang kutsilyo sa kanyang kamay. Hay dyan. Kumaway siya at lumuhad sa harapan niya. Sisigaw ka ba pag pinutol ko yung lubid mo? Umiling ang dalaga habang nakangiti. Mabuti. Ubo, ubo, ubo. Umubo siya at huminga ng malalim. Who the FK are you? Where the FK did you came from? Halika, putulin mo itong mga lubid na tao. Medyo nagulat siya sa mga salitang lumalabas sa bibig niya at parang mayabang siya. Ay, nakakatakot. Inutusan kitang hamak na tao, putulin mo na ang mga lubad. O ano? Tanong niya habang nakatagilid ang ulo. Hindi ka ba nila lumpo? Hindi ko alam kung gaano kakalakas pero ngayon, isa ka na lang pailay na ahas. How dare? Galit na galit siya ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang malamig na talon sa kanyang lalamunan. Halika na, tapusin mo na ang sasabihin mo. Napalunok siya at hindi umimik. Anong pusa ang nakakuha ng dila mo? Ano ang gusto mo, tao? Dahil siya mismo ay isang mandaragit, nakilala niya ang isang mandaragit nang makita niya ang isa at ang tao na nauna sa kanya ay nagpalabas ng aura ng isang tugatog na mandaragit. Ngayon nag-uusap tayo. Binawi ni Michael ang kutsilyo at ngumiti. Dahil halatang gulong-gulo ka at nangangailangan ako ng tulong mula sa isang katutubo sa lupaing ito, bakit hindi tayo magtulungan? Napangisi ang dalaga. Kung makapatay ka ng core strength and cultivator, I will gladly help you, but look at you, nasa foundation level ka pa lang, mas malakas pa sa'yo ang maid ng asong yan. Wala akong planong maging foundation level ng matagal at kahit na kaya kong patayin ang asong iyon. Sinipin niya ang salitang asong babae at nagpatuloy. Hindi ko gagawin ito ng libre ngunit ang iniaalok ko sa iyo ay, kung tatanggapin mo na maging subordinate ko, mapapagaling ko ang iyong baldado na paglilinang kapag ako ay lumakas na. Nagulat siya saglit ngunit sa ilang segundo, nagsimula na siyang tumawa na parang baliw. Sa tingin mo nahuhulog ako sa kalokohan na iyon, walang makakapagpagaling sa isang baldado na tao sa paglilinang. May bahagyang lungkot sa boses niya nang sabihin niya. Pagkarinig sa kanya, binuksan niya ang sistema. Hey system, pwede ka bang magkaroon ng kahit ano na magpapapaniwala sa kanya na kaya ko siyang pagalingin? Isang maliit na puting tableta ang bumungad sa kanyang harapan. Basic Tear Revitalizing Pill, ang tableta ay maaaring bahagyang pagalingin ang cultivation crippleness ng target. Magkano? Alam niya na hindi ibibigay ng system ang tabletang ito ng libre dahil kailangan niyang bilhin ito gamit ang kanyang mga badass point. 50 badass points, kung ang host ay bumili ng 100 bote ng tableta, ang system ay maaaring mag-alok ng 4,000 puntos. Jeez, para kang murang ahente, bigyan mo ako ng isa. Ungol niya at bumili ng tableta sa system shop. Kalokohan ha. Nakita ng dalaga ang isang puting tableta na lumalabas sa kanyang kamay. Ano yon? Bago pa siya makapagtanong, inilagay niya ang tableta sa kanyang bibig at pinilit itong lunukan ang tableta. At habang siya ay nagpupumiglas, ang kanyang surge of energy ay lumitaw sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Kaya nararamdaman ko na naman ang arch energy. Isang malapad na ngisi ang bumungad sa kanyang mukha ngunit ang kanyang ngisi ay natigil sa kanyang mukha nang mawala ang epekto. Anong himalang tableta ang ibinigay mo sa akin? Meron ka pa ba? Halika, ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Lumapit siya, sobrang lapit na naamoy pa niya ang tintang jasmine scent na lumalabas sa buhok niya. Wow, easy there tigre. Sample lang yan? Pumayag ka na maging subordinate ko at tulungan mo akong lumakas, tapos bibigyan pa kita. Anong ibig mong sabihing subordinate? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging alipin ng iba. Napakaseryoso ng mukha niya habang umiiling. Sinong may sabi sa pagiging alipin? Maging katulong ka na lang, alam mo ba kung ano ang katulong? Mukhang hindi pa rin siya kumbinsido nang tumayo ito. Alright, you're lost. It seems you don't want a revenge. I'm sure na may darating na naghahanap sa'yo, feel free to tell them what happened here. Sabi niya at humakbang paalis para umalis. Hoy, teka! Napahinto siya sa paghakbang nang marinig ang sigaw nito at tumalikod. Kaya kung tanggapin na maging subordinate mo pero hindi ako pipirma ng anumang kontrata. System, kailangan ba niyang pumirma ng kontrata para maging subordinate? Hindi, kailangan lang sabihin ng system na oo para kusang maging subordinate ng host.
Hindi niya alam kung bakit bigla itong ngumiti. No contract, just say the word yes, are you willing to be my subordinate? She was snickering inside planning to rub him in his sleep but didn't show her true feeling on her face. Oo, payag akong maging subordinate mo. Gusto ba ng host na tanggapin si Gaia bilang subordinate? Gaia, nice name? Yes, I do system. Yes, I do. Sa ilang segundo, lumitaw ang figure ni Gaia sa kanyang harapan kasabay ng kanyang mga estatistika na walang iba kundi 0 sa sandaling ito dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Pero ang ikinagulat niya ay ang loyalty stat. Subordinate, Gaia. Antas ng paglinang, wala. Lahi, demi-human naga race. Kasalukuyang kasanayan, wala. Status, kasalukuyang baldado. Katapatan sa host, 0. Bakit hindi ako nagulat? At habang tinitingnan niya ang kanyang mga estatistika, isang bagong window ang lumitaw. Gusto ba ng host na alisin o parusahan ang nasasakupan kung sakaling subukan nilang saktan ang host? Pansamantala, itakda ito upang parusahan, sa palagay ko makikita ko siyang mapaparusahan sa lalong madaling panahon. Nakangiting umalis siya sa sistema at pinutol ang kanyang mga lubad. Alam mo ba ang daan patungo sa pinakamalapit na nayon o bayan? Tanong niya habang nilalaslas ang mga lubad. Oo, kung maglalakbay tayo sa Hilaga, makakarating tayo sa Port Town. Hinailan niya ang sarili pagkatapos niyang putulin ang kanyang mga lubad. Sige, ngayon kunin mo na ang kahit anong maghahatid sa atin ng barya. Gusto mong pagnakawan ko ang mga bangkay. Kumunat ang noo niya at mukhang naiinis. Mayroon ka bang barya? Hindi. Then yes, I want you to loot the bangkay. Come on, move your ass, girl. Galit na inilibot niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. I'll make this bastard pay for this. Wait lang, hamak na tao. Nag-isip siya at naglakad patungo sa mga patay na ahas upang kunin ang kanilang lason core na maaaring ibenta sa mga adventurer guild. Matapos kolektahin ang kanilang mga lason core, nagsimula silang maglakad pahilaga. So are you going to tell me your name? Or do I have to call you human every time? Dahil ito ay magiging isang mahabang paglalakbay, gusto niyang magpalipis ng oras sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Pwede mo akong tawaging ghost. Sino ang tatawagin ng FK na ghost? Ang FK na tinatawag na Gaia. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 50 badass points. Maaari akong makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagiging aking sarili. Cool. He was proudly grinning habang si Gaia ay huminto sa paglalakad at mukhang naalarma. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko sinabi ang pangalan ko. I have my ways, now keep walking, I don't want to spend my night in this forest. Parang alam niya ang layout ng kagubatan gaya ng likod ng kamay niya. Matapos ang ilang oras na pagsunod sa kanya, lumabas si Michael sa kagubatan at sa wakas ay nakakita siya ng ilang mga istrukturang gawa ng tao sa unang pagkakataon sa mundong ito. Tao, hanggang dito lang ako makakasama. Biglang huminto sa paglalakad si Gaia nang makita nila ang malalaking pader ng lungsod at ilang gwardya sa harap ng mga tarangkahan. Dahil bumuhos pa ang ulan, walang tao sa paligid nila. Bakit? Ang mga hamak na tao na ito ay nasa isang digmaan sa Noges, kapag nakita nila ako, isusumbong nila ako sa mga F-King guard na iyon at itatapon nila ako sa kulungan. Sinabi niya ito ngunit mukhang mayroon siyang alternatibong paraan sa sitwasyong ito. Alam kong may plano ka sa sitwasyong ito, Gaia, iluwa mo. Ngumisi siya. May mga utak ka naman para sa isang tao, kung tutuusin. Maaari akong sumanib sa iyo gamit ang isang espesyal na spell na alam ko. System, ano ang sinasabi niya? Maaaring bilhin ng host ang proteksyon ng firewall mula sa tindahan upang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang mga bagay na mang-hijack sa katawan o isip ng host. Sa puntong ito, hindi siya nagulat nang marinig ng system na sinusubukang kunin ang kanyang sarili na gumastos ng mga badas na puntos. Magkano? 200 badas points at poprotektahan ng system sa loob ng isang taon. Parang virus guard ha. Sige, bilhin mo at gamitin mo. Isang gintong layer ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan sa interface habang nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Naka-activate ang protection na kalasag. Nakahinga siya ng maluwag, lumabas siya sa sistema at tiningnan kung ano ang pinaplano nito. Oh, special spell ha. May side effects ba? Syempre walang side effects, tao, ibigay mo lang ang kamay mo. Ang galing ng acting niya as she said with a sincere look on her face. Inilahad niya ang kanyang kanang kamay habang nakapikit si Gaia at huminga ng kung ano-ano. At sa ilang segundo, binago niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na puting ahas at pumulupot sa kanyang palso. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang manggas at nakita ang isang tato ng isang ahas sa kanyang palso. Astig, tat. Sinimulan niyang maramdaman ang tato sa pamamagitan ng paghawak dito. Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin, tao. Pwede ka namang magsalita. Hindi gumagalaw ang tato ngunit narinig niya ang boses ni Gaia na napakalinaw sa kanyang isipan. Oo, kaya kung magsalita at makita kung ano ang nakikita at naririnig mo. Well, sana pumikit kapag nagpalit ako sa harap ng salamin, kehe. Perv. Ungol niya habang tumatawa ito at naglakad patungo sa gate ng lungsod para makapasok sa bayan. Ano ang pangalan ng bayang ito? Tinatawag ng mga tao ang lugar na ito na bayan ng ilog ngunit tinatawag ko itong butas ng tae. Huwag mo akong idamay sa pagsasalita ng ganito, baka pagbayaran mo. Walang makakarinig sa akin maliban sa iyong tao. Halatang hindi niya gustong takutin ng marinig ang iritasyon sa boses niya nang makarating siya sa gate ng lungsod. Dalawa lang ang gwardya na naglalaro ng dice game sa loob ng kanilang maliit na kubo at nang mapansin siyang papalapit ay lumabas ang mga gwardya. Hold there, ano ang pakay mo sa pagpunta sa ilog na bayan? Para tapusin ang kalunos lunos mong buhay, mga shitheads. Sabi ni Gaia at buti na lang at hindi nila narinig. Ang magpalipis ng gabi at maghanap ng trabaho, Ginoo. Galit na galit siya na kahit ang mga gwardya na ito ay nasa foundation level 7 at mas malakas sa kanya. Isa pang adventurer, bakit hindi ako nagulat? Bumantong hininga ang gwardya at sinenyasan ang gwardya na buksan ang gate. Sige anak, umiwas sa gulo. Bumalik sa kanyang laro ang gwardya habang magalang na tumango si Michael at pumasok sa bayan. Napakaganda ng River Town sa mga Elmwood rooftop, limestone wall, at mabangong bulaklak.
Ang bayang ito ay kahawig ng mga medieval fantasy town na napanood niya sa mga pelikula ngunit mas maganda ito sa totoong buhay kaysa sa mga pelikula. Ang pangunahing atraksyon ay ang mataas na gusali sa gitna ng bayan na tila itinayo gamit ang mga marmol na bato na may magandang arkitektura na bahagyang tumugma sa arkitektura ng puting bahay. Bakit parang big deal ang Adventurer Guild mo? Compare mo sa palasyo ko, shithole lang. Anong ginagawa mo sa palasyo? Linisin mo, ngumisi siya. Linisin mo, isa akong prinsesa, gago ka, buti naman hanggang doon na lang ako sa asong yun, teka bakit ko sinasabi sa'yo ta? Ibenta na lang natin itong Lason Core at kumita ng pera. Habang naglalakad patungo sa guild, napansin niya ang isang tavern na tila ang pinakamataong lugar sa bayan. At ang matamis na bango ng mainit na lutong tinapay at kung ano-ano pa ang nagpakabog sa kanyang tiyan. Nang makarating siya sa guild, nakita niya ang ilang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa harap ng guild at nag-uusap. Tinitigan siya ng mga ito ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumisi at tumalikod. Tingnan mo ang mga mayayabang nilang mukha, ang mga shitholes na ito ay body refining stage lang pero parang mga immortal. Mga amateur, huwag mo na lang silang pansinin. Sa kanyang nakaraang buhay, nakilala niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga baguhan na magiging mapagmataas at mapagmataas pagkatapos makumplito ang isang hit. Dahil sa kanilang kayabangan, madalas silang nauuwi sa rehas ngunit ang dahilan ng tagumpay ng multo ay hindi niya hinayaang umabot sa kanyang ulo ang pride at ego. Nang lumakad siya sa harap ng pintuan, ang kanyang damit at katawan ay natuyo ng isang mainit na alon dahil sa kanyang pakiramdam na mainit at kaaya-aya. Ang loob ay halos kahawig ng isang 5-star na hotel at hindi siya makapaniwala na may ganitong magarbong lugar sa isang maliit na bayan na tulad nito. Katulad ng hotel, ang una niyang nakita ay ang receptionist na abala sa pakikitungo sa iba pang adventurers. Habang naghihintay, naglibot siya sa bulwagan at tiningnan ang painting ng mga matatandang iniaabot sa dingding at tiningnan ang kamangha-manghang fountain sa gitna nito. Walang bitik ang lupa at kitang-kita pa niya ang refleksyon niya sa marble tiles. Young Master, kumaway sa kanya ang receptionist pagkatapos makipag-ugnayan sa iba habang naglalakad ito patungo sa kanya at kinukuha ang mga lason na core ng mga ahas. Paano kita matutulungan, Young Master? May bahid ng pamumula sa pisngi at walang ideya si Michael kung bakit siya namumula dahil hindi man lang ito gumamit ng pick-up line o nanligaw sa kanya. I need to sell this, pwede mo ba akong tulungan dito? Kinuha niya ang mga core ng lason sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat dahil ang mga core ay tiyak na kabilang sa body refining stage snakeman ngunit ang kabataang nauna sa kanya ay isang foundation level cultivator lamang. Young Master, saan mo nakuha ang mga ito? Pinatay ko sila at kinuha ito sa kanila. Ngunit, may problema ba miss? Pinipigilan niya ang ngiti ngunit seryoso ang titig niya habang mabilis na umiling ang dalaga. Siyempre hindi Young Master, 5 body refining stage cores ang kukuha sa iyo ng daang pilak na barya, kung makapaghintay ng ilang sandali ang Young Master, pupunta ako at dadalhin kita ng mga barya. Salamat miss, hihintayin kita dito. Nang pumasok ang batang babae sa silid sa likuran niya na may kasamang lason, napansin niya ang isang board na may mga notice na nakapin dito. Ano ito? Quest board. Tulad ng sinabi niya, sinimulan niyang basahin ang mga paunawa upang makahanap ng isang bagay na angkop para sa kanya. Paumanhin, adventurer. Kailangan ko ang iyong serbisyo. Ang aming mga pananim ay nabigo at ang mas malala pa, kami ay patuloy na hina-harass, ninakawan, at kung minsan ay pinapatay pa ng mga masasamang brute na iyon. Hero, magiging napakabait mo ba para maalis ang mga masasamang loob na iyon? Gusto sana kitang samahan pero ikaw na bahala. Ayokong hamarang. Ikaw ay ganap na may kakayahang pangasiwaan ng mga masasamang iyon. Subukan mong patayin ang lahat ng humahadlang sa iyo, hindi namin kailangan ng kanilang dumi sa aming mga lupain. Kung magtagumpay ka, masusuklian kita ng maganda, sulit ang mga problema mo. Ngayon magmadali, kampyon, walang oras na sayangin. Excuse me, manlalakbay. Kailangan ko ng tulong mo. Napakatanga ng kapatid ko, paulit-ulit niya akong banibiro at sawa na ako. Oras na para sa payback at alam ko ang perpektong paraan para gawin ito. Ang aking kapatid na lalaki ay natatakot sa mga espiritu ng kagubatan, hindi sila totoo, ngunit papaniwalin ko siyang totoo sila. Ginawa ko itong maskarang gawa sa kahoy, ngunit kailangan ko ng higit pang mga item upang gawin itong talagang nakakatakot. Gusto mo bang mangolekta ng ilan para sa akin? Kailangan ko ng balahibo ng rainbow fowl, ilang kislap na damo para kumikinang ang mga mata at maraming damong dagat. Nais kong mabayaran kita ng higit pa sa kaya ko, ngunit ang kaya kong bayaran ay hindi rin mababasa kung ano ang makatarungan. Pansarang panalikop. Excuse me, adventurer. Pakiusap, pahiram sa akin ng iyong kamay. Ako ay pinagtaksilan ng sarili kong katangahan. Alam kong hindi ako dapat kumuha ng mga mersenaryo, sa halip na labanan ng mga bandido ay sumama sila sa kanila. Bayani, turuan mo sila ng leksyon bilang karangalan at tiyaking maaalala nila ito. Sampay ng mga pangit na mababang buhay. Wala ako sa estado para lumaban, ngunit alam kong kakayanin mo nang wala ako. Mag-ingat ka Bayani, huwag mong maliitin ang mga mababang buhay. Subukang tanggalin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari, mas mababa ang banta na ibinibigay nila. Gantimpala, 60 pilak na barya bawat ulo. Pansarang panalikop, mukhang kawili-wili ang huling ito. At delikado din, huwag kang maangas na tao, foundation stage cultivator ka lang, pumili ka ng ayon sa level mo, tulad ng pagkuha ng mga sangkap para sa maskara. Inirerekomenda ng system ang host na gawin ang quest na ito, mas lumalago ang alamat ng host, makakatanggap ka ng mas mahusay na mga item mula sa system. Astig. Napagpasyahan na niyang gawin ang quest na ito dahil sa pamamagitan lamang ng pagpatay ng mas maraming tao, makakakuha siya ng mas maraming experience point at level up. Young Master. Tinawag siya ng dalaga pagbalik niya na may dalang isang supot ng barya. 200 pilak na barya, gaya ng ipinangako, Young Master, pakisuri ito. 200 pilak na barya. Ang boses ng sistema ay umalangaw sa kanyang isipan. Hindi na kailangan ko ng tulong mo sa ibang bagay. Pakisabi sa akin, Young Master. Napagpasyahan kong gawin ang quest na ito, may procedure ba akong dapat asikasuhin bago kumuha ng quest? Tumango ang dalaga at naglabas ng maliit na anyo sa kanyang mesa. Kailangan mong magparehistro sa Adventure Guild, Young Master, gusto mo bang sumali sa guild ngayon?
Oo, ginagawa ko. Kahanga-hanga. Inihayag ng dalaga ang lahat ng kanyang mapuputing ngipin sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng malawak na ngiti. Pakisagutan ang form na ito, young master. Ang form ay may medyo karaniwang bagay tulad ng pangalan, antas ng paglilinang, pangalan ng partido, at mga miyembro ng partido. Walang plano si Michael na mag-party dahil mahilig siyang gumawa ng mga bagay na mag-isa at ang tanging dahilan niya para pagtiisan si Gaia ay may kaalaman ito tungkol sa mundong ito at magagamit niya ang kaalamang iyon sa kanyang kalamangan. Ang tingin niya sa kanya ay Pink, ang kanyang katulong sa lupa. Ngunit pinaplano niyang mag-recruit ng mas maraming tao bilang kanyang mga subordinate at palawakin ang kanyang impluwensya sa buong mundo para maupo siya at tamasahin ang yaman na nilikha ng mga ito habang lumalakas at lumalakas. Sa ngayon, gusto niyang gumawa ng mga bagay na mag-isa tulad ng isang lobo. Kaya sa form, pinunan lamang niya ang kanyang pangalan at antas ng paglilinang at iniwan ang lahat na blanko. Ang multo. Ang batang babae ay mukhang naguguluhan sa pagtingin sa kanyang pangalan ngunit ito ay medyo karaniwan para sa mga adventurer na gumamit ng mga pangalan tulad nito kaya hindi siya nagtanong ng anumang tanong. Young Master, kung wala kang alam na party na sasalihan, ang guild ay maaaring magmungkahi sa iyo ng mga party na naghahanap ng isa pang miyembro. Hindi na kailangan, gusto kong magtrabaho mag-isa. Nandito lang ako, boses ni Gaia ang umalangaw sa kanyang isipan. Pero Young Master, kaya kong alagaan ang sarili ko, miss, trust me. Magandang mukha at walang utak, kawawa naman ang gwapong lalaki pero mamamatay na siya. Bumantong hininga ang dalaga sa loob at tumango. Matapos ang huling sulyap sa form, isang puting liwanag ang lumitaw mula sa kamay ng dalaga habang inis kanya ang form gamit ang liwanag. Narito ang iyong adventurer card, Young Master, kapag nawala mo ito, kailangan mong magbayad ng 50 pilak na barya sa alinman sa aming mga branch at tumanggap ng isa pa, bawat quest na matagumpay mong nakumpleto ay magbibigay sa iyo ng mga puntos at idaragdag sa iyong card, mas mahirap ang quest, mas maraming puntos ang kikitain mo at mas maraming puntos ang iyong makukuha, mas mataas ang halaga ng quest ang ipapakita sa iyo ng guild. Gaya ng sinabi niya, ibinigay niya sa kanya ang kanyang adventurer card. Isa itong yellow card na kasing laki ng credit card na may nakaukit na pangalan. Young Master, ano ang quest na gusto mong gawin? Inilapag niya ang notice sa mesa ngunit nang makita ng dalaga ang notice ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Young Master, this quest, sigurado ka bang gusto mong kunin ito? Ito ay minarkahan ng mga alagad ng Morning Star Sect. Yung mga bastos na naman, FK. Kunin ko ba o hindi? Nabasa na niya ang sapat na mga nobela upang mapagtanto na karamihan sa mga sekta ay mga assholes lamang na mahilig mangbuli sa mahihina at hindi siya mahilig mabuli. Young Master, kaya mo pero. Hayaan mo akong hulaan, walang kukuha ng mga quest na may ganitong marka. Tinuro niya ang star mark sa sulok ng notice habang tumatango ang dalaga. I'm taking this, kung may problema sila dyan mahahanap nila ako. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 50 badass points at isang teleportation scroll. Hindi mo dapat ginawa iyon, tao. Hindi niya pinansin si Gaia habang inilalagay niya ang card at ang pouch sa kanyang bulsa at iniwan ang guild na iniwang natigilan ang lahat ng nakarinig na kinukuha niya ang paghahanap ng Morning Star. Patay na siya. Ang yabang na bata, tingnan mo, nasa foundation stage pa lang siya. Tignan mo yung damit niya, I bet galing siya sa ibang kaharian at walang alam tungkol kay Ellen. Sa kanyang paglabas, narinig niya ang ilang mga tao na nagbubulungan tungkol sa kanya habang siya ay lumabas ng gusali at tinahak ang daan patungo sa tavern na nakita niya kanina. Shit, human, that was a dumb move. Kung mapatay ka, makukuha rin nila ako at paano mo ako gagalawin kung patay ka na. Relax, hindi ako ang mamamatay, sweetheart, ako ang pumatay. Ding! Binabati kita sa host para sa matagumpay na pagiging isang badass. Ang reward ay 50 badass points. Huwag kang mamatay, tao, ayokong mahuli ng hamak na tao at ibenta sa lupain ng naga. Pag-iisipan natin yan mamaya, ngayon gusto kong kumain at matulog ng mahimbing sa pakikinig sa ulan at kulog. Maswerteng Cat Tavern. Mula sa labas, ang tavern ay mukhang masikip, intimate at mainit. Malalaki at maliliit na bato at marmol na mga bato ang bumubuo sa karamihan ng panlabas na istruktura ng gusali. Imposibleng makakita sa mga stained glass na bintana, ngunit sa kabila ng tunog ng mga kulog at ulan na tumatama sa mga bubong, ang mainit na ingay mula sa loob ay ramdam sa labas. Pagpasok niya sa tavern sa pamamagitan ng matigas na pintuan na gawa sa kahoy, sinalubong siya ng mga tumatawa na boses at ng ngiti ng isang waitress. Nagsusumikap ang bartender ngunit nagawa pa rin siyang salubungin ng nakangiti. Ito ay kaakit-akit sa loob tulad ng sa labas. Ilang pader ang sumusuporta sa itaas na palapag at ang mga hilera ng maliliit na kandila na nakakabit sa kanila. Ang mga dingding ay napuno ng napakaraming iba't ibang mga memorabilia, hindi siya sigurado kung sinubukan nilang pumunta para sa isang partikular na estilo sa isang pagkakataon o ilagay lamang ang anumang bagay na gusto nila. Ang tavern mismo ay puno. Ang mga adventurer ay tila ang pangunahing kliyente dito, na kadalasang humahantong sa mga kapana-panabik na gabi. Ilang mahahabang mesa ang inookupahan ng dapat ay magkahiwalay na grupo na nagbuklod sa masasarap na pagkain at pag-uusap. Ang iba, mas maliliit na mesa ay inookupahan din ng mga taong malinaw na nasisiyahan sa piling ng isa't isa kahit na tila sila ay mga estranghero na nakilala dito. Kahit na ang karamihan sa mga stool sa bar ay occupied, kahit na walang sino man ang tila nag-iisip ng mas maraming kumpanya. Habang naglalakad sa karamihan, nakahanap siya ng mauupuan at kumaway sa waitress habang tumatakbo ito papunta sa kanya na may malawak na ngiti sa mukha. Maligayang pagdating sa Lucky Cats, Young Master, ano ang maibibigay ko sa iyo? Nagulat siya sa kagandahan ng babaeng ito dahil kung siya ang nasa mundo niya, she could have been a dazzling actress. She had the perfect figure and golden blonde hair to complement her rosy cheek and fairness. Pero parang siya ang taong ginigipit ng mga pakikipagsapalaran at estranghero na ito kaya hindi niya sinabi ang kagandahan nito at tinamaan siya. Anong meron sa menu? Pan-fried lemon yak, smoked beets, at lemon mammoth. Pinalambot na bigas at isda at panghuli ang espesyal ngayong poached creamy mutton. Hindi pa niya narinig ang mga pagkain ito at hindi na siya makapaghintay na subukan, lalo na ang espesyal. Bigyan mo ako ng espesyal. Iyan ay magiging 10 pilak, ano ang gusto mong inumin? Young Master, mayroon kaming ale at bagong timplang beer. Mainit na tubig lang, lagyan mo ng lemon at dahon ng mint kung meron ka.
Mukhang nagulat ang waitress pero tumango siya at tumakbo pabalik sa kusina para dalhin ang order niya. May gusto ka ba? Tanong niya kay Gaya na bahagyang nagsipilyo ng kanyang palso. Paano ako makakakain sa ganitong lugar? May mga pamantayan ako, tao, hindi katulad ng iba. Kahit na may baldado ang paglilinang, kumikilos ka pa rin ng beach, dapat ay binasag nila ang iyong bibig sa halip na ang mga meridian. She hissed at him pero napangiti lang ito. At pagkaraan ng ilang sandali, dinala sa kanya ng waitress ang kanyang order habang binibigyan siya ng 15 pilak na barya. Itago mo at may mga kwarto ka bang matutuluyan. Lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang makita ang mga tip. Syempre young master, meron tayong available na kwarto at kung gusto mo, pwede kita ilagay sa pinakamalinis naming kwarto. At magkano iyon? 5 pilak na barya sa isang gabi, young master. Kumuha pa siya ng 5 barya at iniabot sa kanya. Dadalhin ko sa iyo ang susi at ipapakita ko sa iyo ang silid kapag natapos mo na ang iyong pagkain, young master. Magaling. Ngumiti muli ang waitress at kumuha ng iba pang mga order habang sinimulan niyang ipasok ang mock-atas na karne sa kanyang bibig. Ito ang sarap. Maya-maya, natapos na niya ang kanyang pagkain habang ipinakita sa kanya ng waitress ang kanyang silid. Ang silid ay hindi katulad ng mga mag-agarang silid na tinutuluyan niya noon sa kanyang mundo ngunit mas kahawig ang mga ito sa mga silid ng makulimlim na motel. Mayroon itong pang-isahang kama, isang maliit na mesa, isang upuan, isang lumang salamin, at isang lalagyan ng kandila na may kalahating nasusunog na kandila. System, may malinis ka bang bedsheet at unan, ayokong matulog sa bagay na yan. Iniisip niya kung ito ba ang pinakamalinis na silid, kung ano ang magiging hitsura ng iba pang mga silid. Ang bedsheet ay mukhang sinaunang at ang iba't ibang mga mantsa dito ay sapat na upang gugulin niya ang kanyang mahalagang mga badass points. 5 badass point. Oo, bibili ako. Nang lumabas siya sa sistema, mayroon siyang bagong makapal na silk bedsheet at isang bagong malambot na cotton pillow sa kanyang kamay. Matapos itapon ang lumang bedsheet at ilagay ang bago at tanggalin ang bota, tumalon siya sa kama. System, ipakita sa akin ang mga item sa storage. Ang interface ng system ay lumitaw habang ang ilang mga item ay lumulutang sa kanyang harapan. Ano ito? Nizoom niya ang unang item sa linya na isang pingong ginawang black arm bracer. Pangalan, Mark 3 grappling hook. Katatagan, habang buhay. Klase, bihira. Inabot niya ang kanyang braso at inilagay ang kanyang braso sa holographic na imahe ng bracer. System, gamitan ito. Ang itim na bracer ay inayos ang laki nito upang magkasya sa kanyang braso habang ang sistema ay nagpadala ng impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang bracer sa kanyang isip at sa isang sandali, siya ay naging pamilyar sa grappling hook. Hindi na ako makapaghintay na subukan ang masamang batang ito bukas. Ibinaba niya ang kanyang manggas at tumingin sa paligid ng kanyang braso na may ngiti. Pagkatapos ng grappling hook, mayroong 2 maalamat na class long-range teleportation scroll sa imbakan ngunit kahit na ang mga ito ay maalamat na class item, ang pinakanatuwa sa kanya ay ang XP peel. Ipinakita sa kanya ng sistema na natanggap niya ang tableta bilang isang gantimpala para sa pag-recruit ng kanyang unang subordinate. System, gamitin ito, gamitin ito. Pinunasan niya ang kanyang kamay at naghanda na mag-level up nang lumitaw ang tunog ng ding. Ginamit ng host na si Michael ang second level experience peel at nakatanggap ng 113,000 experience points. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Stage Level 3. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Stage Level 4. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Stage Level 5. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Stage Level 6. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay Foundation Stage Level 7. Not bad? Not bad at all? Naabot ko ang level na ito sa loob lang ng isang araw. Kung magpapatuloy ako ng ganito, magiging katulad ako ng Up Anime Max. Iminumungkahi ng system na lumabas ang host at tuklasin ang mundo kaysa sa inaasahan na magbibigay ang system ng mga freebies. Damn you system, I said I'll do that, just let me have my moment. Sinumpa niya ang sistema at binuksan ang menu ng tindahan para bumili ng ilang mga kasanayan. Mayroong 3 mga kasanayan na maaari niyang bilhin sa sandaling ito gamit ang kanyang 1100 badass points at inilista niya ito sa harap ng kanyang mga mata. Pangalan, nakapaligid na scanner. Function, i-scan ang paligid ng host para sa pagkakaroon ng buhay. Lugar ng epekto, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, matutukoy ng pag-scan ng mga potensyal na banta, tataas ang lugar ng epekto. Presyo, 300 badass points. Pangalan, teleporter. Function, ay teleport ang host sa ibang lugar kaagad. Distansya, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, ang distansya ay tataas. Presyo, 700 badass points. Pangalan, X-ray vision. Function, paginahin ng host na i-activate ang X-ray vision. Saklaw, maliit. Kasalukuyang antas, antas 1. Susunod na antas, ang saklaw at ang epekto ay tataas. Presyo, 1,000 badass points. I don't need the X-ray vision, at least not yet, but both the teleporter and the scanner could come in handy. I shouldn't buy both in case I need points to buy other stuff. Nanatili siyang nakatingin sa teleporter at sa scanner nang hindi makapili ng isa at pagkatapos na isipin ang kanyang paghahanap, nagpasya siyang bilhin ang scanner. System, kukunin ko ang scanner. Ding, matagumpay na nakuha ng host ang level 1 surrounding scanner. Nakaranas siya ng banayad na pananakit sa kanyang ulo at pagkatapos, naramdaman niya ang presensya ng mga buhay sa paligid niya para sa isang maliit na radius ng distansya. Nagawa niyang matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga tao sa in at subaybayan ang kanilang mga galaw gamit ang kanyang isip, at bagamat hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, para itong ikapitong sentido. Cool, ngayon hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga biglaang pag-atake. System, ipakita sa akin ang aking mga estatistika. Host, Michael. Antas ng paglilinang, yugto ng pundasyon, antas 7. Mga puntos sa karanasan, 0.25,000. Badass points, 800. Kasalukuyang kasanayan, wala. Mga passive abilities, pag-scan sa kapaligiran.
Trabaho, adventurer. Katayuan, malusog. Mga layunin, wala. Subordinate, gaya, loyalty level 2%. Mga kapansin-pansing kasanayan, higit sa karaniwan sa pagmamarka. Marunong sa malapitang labanan. 800 points na lang ha, system show me the magic spells you have, I must buy something before going for the next quest. Spell name, Philenergia. Epekto, I-envelope ang sandata ng caster ng nagninangas na enerhiya. Maa-upgrade, hindi. Gastos, 200 badass points. Astig, pero kailangan kong bumili ng spell, mas makakabuti ang mga nakakasakit na spell. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang susunod na spell. Spell name, Areres. Epekto, lumilikha ng isang hadlang ng nagyelo na enerhiya. Maa-upgrade, hindi. Gastos, 200 badass points. Hindi maa-upgrade, na. Spell name, Incent Inas. Epekto, tumatawag ng mahiwagang espiritong tagapag-alaga. Maa-upgrade, hindi. Gastos, 400 badass na puntos. 400 para sa isang hindi na-upgrade na spell, hindi isang pagkakataon. Spell name, Silanies. Epekto, lumilikha ng ilang bolts ng nagyelo na enerhiya. Maa-upgrade, oo. Gastos, 250 badass points. Frosty energy ha. Hinaplos ang kanyang baba, lumipat siya sa susunod na spell at ang sumunod ay agad na naglagay ng malawak na excited na ngiti sa kanyang mukha. Spell name, Ignitia. Epekto, lumilikha ng ilang bolts ng kidlat. Maa-upgrade, oo. Gastos, 300 badass points. System, bakit hindi mo muna ito ipinakita sa akin? Alam ng system na papabura ng host ang spell na ito ngunit gusto ng system na tingnan din ng host ang iba pang spell bago gumawa ng desisyon ang host. The last spell, the lightning bolts would come from my hand, right? I don't want a spell that sends out bolts of lightning from my butt, I can't even imagine that. Oo, mula sa kamay, host. Napansin niyang iba ang tunog ng sistema na parang naiinis sa tanong niya. Sige, kunin mo ang mga puntos ko at bigyan mo ako ng spell na iyon. Ding, matagumpay na nakuha ng host ang level isang Ignitia. Muli tulad ng dati, isang banayad na sakit ang lumitaw sa ulo habang ang sistema ay itinatak ang mga gawain ng spell sa kanyang utak. Pag-aaral ng spell, ginawa niya ang enerhiya ng arch at lumikha ng ilang maliliit na kidlat gamit ang kanyang daliri habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa at saya. COOOOOL. Masasabi niya na kung mas maraming enerhiya sa arco ang kanyang ginagamit, mas magiging malakas ang bolt. Tingnan natin ang adventurer card. Kinuha niya ang gintong card mula sa kanyang bulsa nang lumabas ang isang holographic na imahe mula sa card at ipinakita sa kanya na tila ang mapa ng kahariang ito. Sa mapa, ang isang maliit na lugar ay minarkahan ng isang pulang bilog at maaaring ito ang lokasyon ng paghahanap, dapat akong magpahinga ng ilang oras at pumunta doon sa gabi. Gaya ng sinabi niya, isinara niya ang sistema at humiga sa kama para makatulog ng mahimbing bago hinabol ang mga bandido at mga mersenaryo. Nakakahiya na madumisan ng dugo ang bedsheet na ito, pero saan niya nakuha ang mga ito? Nag-transform si Gaia mula sa isang maliit na puting ahas sa kanyang anyo ng tao at nagbabantang nakatitig kay Michael na payapang natutulog. Gusto mo bang maging katulong mo itong prinsesa? I'll assist you by ending your pathetic human life. Dahan-dahan niyang kinuha ang lalagyan ng kandila at dinilaan ang metal para malagyan ito ng lason. Bigla niyang napansin ang bahagyang ngiti sa mukha nito at tumigil sa paggalaw. Siguro nagkakaroon siya ng ilang masasayang panaginip, ang cute. With an evil grin on her face, she sneaked towards him, hawak ang candle holder sa kamay niya. Kung maaari kong inumin ang mahimalang tableta na iyon, maaari kong hilingin kay Sima na likhain muli ang tableta at pagkatapos ay ako mismo ang papatay sa asong iyon. Sabi niya sa sarili at itinaas ang lalagyan ng kandila para saksakin siya sa puso pero nang subukan niyang saksakin ito, nanlamig ang mga kamay niya sa ere dahil ayaw gumalaw ng katawan niya. Anong FK? At pagkatapos ay itinapon ang kanyang buong katawan sa dingding at lumikha ng isang malaking kalabog nang tumama siya sa dingding. Hoy, dito kami SINUSUKAN. May sumigaw mula sa katabing silid habang si Gaia ay nakakuyom ang kanyang bituka at gumulong-gulong sa lupa sa sobrang sakit. Ang sakit ay parang tinusok ng milyon-milyong karayom ang kanyang mga organo at ang pinakamasama ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig para sumigaw. Well, tingnan mo ito. Narinig ni Gaia ang boses ni Michael at dahan-daang tumangala para makita siyang ngumingiti na parang demonyo. Di ba sabi ko hindi ako ang mamamatay? He could tell that she was in extreme pain but he didn't stop the system as he wanted her to experience the pain para hindi na niya subukan ang anumang katangahang ganito. Sa sandaling umalis siya sa katawan nito at naisip ang saktan siya, inalerto siya ng system sa kanyang pagtulog ngunit itinigil niya sandali ang sistema at hinayaan siyang isipin na maaari niya itong patayin. Ganito ba ang ganti mo sa akin? Parang kailangan kitang patayin. Nakita ni Gaia ang itim na kutsilyo sa kanyang kamay habang sinusubukan nitong gumapang palayo sa kanya. Sana mayroon kang magandang lason core, nasayang ko ang aking mahalagang tableta sa iyo pagkatapos ng lahat. Nang inig siya nang makita ang masamang ngiti nito at ang pagpatay sa mga mata nito. Hindi, wag. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita habang lumapit ito sa kanya at nakayuko kanina. Bakit hindi kita dapat patayin? Sinubukan mo nga akong patayin. Sabi niya habang ginagalaw ang dulo ng kutsilyo sa mukha niya. Please, make it stop. Magmakaawa kayo. Unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Paano kung subukan mo ulit akong patayin? I promise. Hindi. I think I can give you a second chance but if I find you do something stupid like this again, I make you feel 1,000 times worse than what you feel right now, got it? Dahan-dahan siyang tumango at sa isang iglap tuluyang nawala ang sakit ngunit hindi nawala ang takot na nararamdaman niya. Magkano ang layo? Sa sandaling ito, naglalakad si Michael sa maputik na kalsada patungo sa kanyang paghahanap. 2 milya. Ang kanyang karaniwang mapagmataas na nakakatawang sarili ay wala kahit saan dahil siya ay napakatahimik sa kanyang paglalakbay. May isang taong may masamang araw, halika, prinsesa, magsabi ka. Hayaan mo ako, tao. Normally she would sound arrogant but now she sounded terrified. Akala niya ay gugustuhin niyang manahimik ito ngunit pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa katahimikan, namiss niya ang palabiro at mayabang na prinsesa.
Gayunpaman, alam niya kung ano ang magpapasaya sa kanya. Sige, ang iyong pagkawala, naisip ko na dapat kong bigyan ka ng isa o dalawang tableta. Talaga, kung titigil ka lang sa pag-arte na parang crybaby. Kaya ko yan, tao, bigyan mo ng table task itong prinsesa. Damn, hindi niya inaasahang magbago ang isip niya ng ganoon kaga pero napangiti siya. Tapusin na natin ang trabaho, di ba? Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 2 pills deal. Deal? Tere na at pumatay tayo ng mga uod. Aking babae yan. Hindi ako. Tumawa siya at sumugod sa kanyang pakay bago pa man mapatay ng ambon ang sulo sa kanyang braso. Maya-maya, dumating si Michael sa isang sanggang daan at nakita niya ang pulang marka sa mapa na hindi kalayuan dito. Sa abot tanaw, napansin niya ang isang maliit na nayon, at malapit sa sanggang daan, ang kagubatan at makapal na mga puno ay ginawa ang lugar na ito na isang perpektong lugar ng pagtambangan para sa mga tulisan na maaaring pantirya ang mga naglalakbay na mga ngalakal at ang mga taga-nayon sa kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang nayon mula sa bayan ng ilog. Dapat ay dumating tayo sa araw, tao, ngayon ang mga tulisan ay nasa kanilang kampo. Eksakto, ngayon sila ay nasa kanilang mga kampo na umiinom o natutulog na nagiging sanhi ng kanilang mahina. Kahit napatayin mo ang ilan sa kanila ng tahimik, hindi mo magagawang patayin silang lahat ng ganyan. May plano ako, Gaya. Sabi nga, nakipagsapalaran siya sa kagubatan kung saan malamang na nagtayo ng kampo ang mga bandido at pagkaraan ng ilang minutong paglalakad sa kagubatan, naramdaman niya ang isang grupo ng 15 tao na 50 metro ang layo mula sa kanya. I need a vantage point, let's see what this bad boy can do. Itinutok niya ang kanyang grappling hook sa sanga sa itaas niya at tulad ni Batman, umalis siya sa lupa at dumapo sa sanga. Wow, how did you? What is this thing? Saan mo nakuha? Cool ha, it's called Mark 3 grappling hook, stick with me I show you more cool stuff. What's Mark 3? Sino ang nagpangalan nito? I bet baka mga kawawang duwende na yan, kahit anong ibigay sa akin yan mamaya, gusto nitong subukan ng prinsesa. Bakit? Papatayin mo ba ako niyan? Sabi niya at lumipat sa ibang branch gamit ang hook. Damn you, human. I promised I won't. Besides hindi mo pa ba ako sinaktan nang hindi mo iniisip na babae ako? O wag mong hilahin sa akin yung card na yan prinsesa, malakas akong naniniwala sa pagkakapantay-pantay. Sisigat pa lang si Gaya, may nakita siyang campfire at grupo ng mga lalaki sa paligid. Ito siguro ang kampo nila. Sabi ni Gaya nang maramdaman ni Michael ang dalawang bandido na nag-iisang gumagala palayo sa pangunahing kampo. Kahit na walang level 10 shits tulad ni Deidre, bawat isa sa mga bandidong ito ay level 7 o 8 at binibilang ang kanilang bilang, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanila tulad ng ginawa mo sa mga ahas na iyon, kapag nahanap ka nila, maaari nilang patayin pareho tayo sa isang spell. Wala silang oras na mag-spells. Napakadali para sa kanya na lumipat sa bawat sanga gamit ang kawit kaysa sa pagtalon. At ilang saglit pa ay naabot na niya ang una niyang pakay na umiihi ng walang pag-aalala. Gross, bakit mo ako pinakita niyan? Ako ay isang libreng ibon, tipo libreng ibon. Habang kumakanta siya, dumapo si Michael sa likuran niya at itinigil ang kanyang nakakakilabot na kanta sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang lalamunan. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay sa isang body refining stage, level 6 cultivator. Ang reward ay 4,500 experience points pati na rin ang 200 badass points. Hindi niya iniwan ang kanyang katawan sa lupa bagkus ay kinuha niya ito at inilagay sa sanga bago lumipat sa kanyang susunod na target. Nakakaawa, hindi man lang naglagay ng defense spell sa sarili niya. Walang ideya si Gaya na kahit magkaroon siya ng spell sa kanya, hindi ito magkakaroon ng anumang pagkakaiba dahil maaaring baliwalain ng kanyang kutsilyo ang depensa ng sinumang nasa ilalim ng body strength ending stage, level 6. Pabalik na sa kanyang kampo ang susunod na bandido nang humarap sa kanya si Michael at nilaslas ang kanyang lalamunan tulad ng ginawa niya sa bandido ilang minuto ang nakalipas. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay sa isang body refining stage, level 6 cultivator. Ang reward ay 4,500 experience points pati na rin ang 200 badass points. So far so good, 13 more to go. How the fuck did you break through to level 7 in a single day? Uminom ka ba ng restoration pills? Maghintay hanggang makita mo akong magkaroon ng isa pang tagumpay. Ngumisi siya at umindayog sa isang sanga na mas malapit sa main camp. Paano mo sila papatayin sa iyong antas ng paglilinang? Napansin ni Gaya na ang bawat bandido ay umiinom at kumakanta ng walang tulog. Hindi niya mahulaan kung paano niya papatayin ang 13 body refining stage cultivators nang walang elemento ng sorpresa o pangangaso sa kanila ng isa-isa tulad ng palagi niyang ginagawa. Ngunit nang siya ay nagtataka tungkol dito, nakita niya ang isang maliit na silindro na parang bagay na lumitaw sa kanyang kamay. Ano ito? Tinatawag namin ito, ang flashbang. Gaya ng sinabi niya, tinanggal niya ang pin at inihagi sa gitna ng kampo at ipinikit ang kanyang mga mata at tainga. Boom! Gaya ng naisip niya, naapektuhan ng flashbang ang lugar ng kampo at nawalan ng balanse ang mga bandido at nagdulot din ng kailangan na kaguluhan. Gayunpaman, hindi siya agad tumalon bagkus ay inihagis niya ang smoke bomb na binili niya sa tindahan. Sa kabutihang palad, ang mundong ito ay tila may variant ng smoke bomb at ang flashbang kaya ang presyo ay mas mura kaysa sa mga baril. Naghiyawan ng mga bandido habang itinutok ni Michael ang kanyang kutsilyo sa lalamunan ng kanyang ikatlong bandido. Dahil sa kanyang sensing skill, hindi siya naapektuhan ng usok habang isa-isa niyang pinipili ang mga bandido sa hindi makatao na bilis. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay sa isang body refining stage, level 6 cultivator. Ang reward ay 4,500 experience points pati na rin ang 200 badass points. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay ng body refining stage, level 7 cultivator. Ang reward ay 5,000 experience points pati na rin 200 badass points. Ding! Congrats sa host para sa pagpatay sa isang body refining stage, level 9 cultivator. Ang reward ay 6,500 experience points pati na rin ang 200 badass points. Sa bawat pag-iwas niya ng kanyang kutsilyo, isang tunog ng ding ang lumilitaw sa kanyang isipan at siya ay ginagantimpalaan ng sistema. Nang mawala na ang usok ay napigilan niya ang huling boses sa kampo at napatulala si Gaya na nakatingin sa mga tulisang nakahandusay sa lupa na may biyak ang lalamunan at may saksak sa dibdib. Sa ilang saglit nagawa na niya ito. Napatay niya ang 13 makaranasang bandido sa loob lamang ng ilang saglit at lahat sila ay mga level body refining stage cultivators.
Paano? Paano ito naging posible? Ang taong ito ay malinaw na isang level 7 lamang ng foundation stage. Nang makita niya ang kanyang refleksyon sa lusek ng tubig ulan, isang malamig na lamig ang Dom Aloy sa kanyang gulugod habang siya ay naliligo sa tubig at kahawig ng mga sinaunang diablo na dati niyang nababasa sa mga aklat. But what made her heart skip a beat ay nag-level up na naman siya. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay foundation stage level 8. Congratulations to host Michael for leveling up. Ang kasalukuyang yugto ay foundation stage level 9. Gumagamit ba siya ng ilang sinaunang masamang pamamaraan ng paglilinang? Bakit wala kayong isa pang bandido? Sinipa niya ang patay na bangkay ng isang bandido dahil sa frustration na maaari niyang maabot ang level 10 kung nakapatay pa siya ng isa. Patay na siya, tao, sa halip na sipain siya, kunin ang mga badge nila bilang patunay ng pagpatay. Nang marinig niya ang boses ni Gaia sa kanyang isipan, napabuntong hininga siya at sinimulang punitin ang kanilang mga badge. Ito ay nakakagulat sa kanya na lahat sila ay nakasuot ng mga badge ng agila sa kanilang mga dibdib. Anong uri ng mga bandido ang nagsusuot ng mga badge? Matuwa ka na nagsuot sila ng mga badge, tao, kung hindi, kailangan mong putulin ang kanilang mga tainga bilang patunay. Shit, matapos kolektahin ng mga badge, nakakuha siya ng isa pang 600 pilak na barya mula sa kanilang cash at umalis sa lugar nang hindi umiikot. Dapat maliligaw na ako. Naamoy niya ang amoy ng dugo at ang kanyang itim na damit ay halos naging pula na. Gaia, may malapit bang talon? Kung lalakarin mo ang silangan sa loob ng 3 oras, may isang magandang talon na dati kong nilalakbay kasama ang aking mga kasambahay. Hihihi. Humadjejek siya habang nakatalikod at naglalakad patungo sa silangan. May nasabi ba akong nakakatawa, tao? Hindi, naisip ko lang na sasabihin mong kaibigan. Bakit ganon? Akala mo ba wala akong kaibigan? I don't think. Alam kong wala kang kaibigan. Oo meron, marami akong kaibigan. Bilasan mong pangalanan ang 3. Hinihintay niya itong magsalita ulit ngunit tanging lang ang narinig niya mula rito. Akala ko ba, well, ang prinsesa na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga kaibigan. She rebuked and said but he can sense a slight sadness in her voice which was a big surprise to him considering her arrogant prideful self.